Nagising ako sa dalampasigan, sa gitna ng mga labi ng barko at mga sigaw ng mga estranghero. Ang mga tao sa paligid ko ay gumagawa na ng mga plano, isang kampo, isang senyales, isang pagsagip. Akala nila isa lamang itong ordinaryong isla. Nagkamali sila. Ang buhangin ay magaspang at hindi natural na kulay abo, nanunuot sa aking pisngi kung saan natuyo at naging parang balat ang tubig alat. Sa paligid ko, ang kaguluhan ng pagbagsak ay patuloy pa rin. Ang Aegean Blue ay hindi na isang barko, ito ay isang tulis-tulis na gulugod na gawa sa bakal at puting fiberglass na nakausli mula sa mga alon na unti-unting nilalamon ng alon. Nakabilang ako ng humigit kumulang 40 taong natitisod sa mga kalat. Ang ilan ay humihila ng mga bangkay mula sa mababaw na bahagi, ang iba naman ay balisang hinahalungkat ang 3 kahon na natangay ng buo, ang tanging pamana namin mula sa kabihasnan. Pagkatapos, kumurap ang mundo. Hindi ito isang halusinasyon o isang hilo. Isang manipis at malinaw na linya ng teksto ang nakaukit sa ilalim ng aking paningin, napakahina na halos bahagi na ito ng abot tanaw. Naaktibo Dengue Observer Protocol, kasalukuyang sektor, shoreline, beta, katatagan ng kapaligiran, 31%, window ng muling pagkonkopyo, 5 oras 52 minuto 14 na sekundo, kumurap ako. Ngunit nanatili ang mga numero, bumababa ng may malamig at mekanikal na katumpakan. Sa ibaba ng pangunahing display, isang mas maliit na prompt ang tumunog, babala, mababa ang stability threshold. Malapit na ang structural transition. Wala akong oras para iproseso ito. Isang anino ang bumalot sa akin. Hoy, bata. Buhay ka ba o nakatitig lang sa mga ulap? Malalim at nag-uutos ang boses. Tumingala ako at nakita si Sojon. Isa siyang malaking lalaki, punit ang kanyang damit na nagpapakita ng mga pilat sa balikat ng isang taong gumugol ng isang dekada sa infantry. Inoorganisa na niya ang iba at nagbibigay ng mga gawain ng may kadalian na gaya ng isang natural na pinuno. Sa likuran niya, may 2 lalaking nag-aalaga sa isang babaeng may pilay sa binti. Naroon pa rin ang takot, ngunit si Sojon ay may pigil, pinipigilan silang mabaliw. Ayos lang ako, sabi ko, habang itinutulak ang sarili ko pataas. Parang tingga ang mga binti ko. Mabuti. Kulang tayo sa mga tao. Ilang tuyong rasyon at ilang kumot lang para sa emergency ang meron sa mga kahon. Walang tubig. Kung hindi tayo makakahanap ng mapagkukunan bago sumikat ang araw, tapos na tayo. Tinipon niya ang isang grupo ng 8 tao, pawang mga lalaking at babae na may pinakamatatapang na anyo. Papunta na tayo sa looban, anunsyo ni Sojon, ang kanyang boses ay kasabay ng tunog ng paghampas ng mga alon. May sira sa mga puno roon. Kung may burol, may batis. Tumingin ako sa linya ng mga puno kung saan niya itinuturo. Nahagip ng aking mga mata ang isang kumikinang na distorsyon sa hangin, isang malaglitch na alon na tila ako lang ang nakakakita. Agad na tumugon ang sistema. Proyeksyon, panloob ni daan, sektor delta, katataguan, 42%, peligro lay pagtransisyon gabi. 67%, katayusan, hindi matatag na landas, teka, sigaw ko. Parang mahina ang boses ko dahil sa hangin. Huwag kang dumaan dyan. Hindi naman sa hindi ligtas dyan. Kaya't huminto si John, ang kamay ay nasa kanyang balakang. Tumingin siya sa malagong at tila payapang gubat, pagkatapos ay bumalik sa akin. At bakit? Eksperto ka ba sa kaligtasan? O baka may mapaka? Tiningnan ako ng grupo ng may halong iritasyon at pagod. Ayaw nila ng mga babala, gusto nila ng pag-asa. May kutob lang ako, sabi ko, hindi maipaliwanag ang kumikinang na pulang teksto sa aking mga mata. Ang lupa roon, hindi matatag. Dapat tayong manatili sa dalampasigan hanggang sa malaman natin ang iba pa. Isang pakiramdam. Umisi si John sabay balik sa kabubatan. Nagdurugo at natutuyo ang mga tao. Hindi nakakapuno ng mga kantina ang pakiramdam mo. Dito ka lang at ipahinga mo ang ulo mo, bata. Malinaw na mas malakas ang tama mo kaysa sa aming lahat. Pinanood ko silang maglaho sa masukal na mga dahon. Muling kumurap ang aking sistema, ang katatagan ng baybayin ay bumaba sa 29%. Nanatili ako sa likuran, hindi pinansin at nakahiwalay, habang ang iba ay nagsimulang magtayo ng isang kaawa-awang kampo gamit ang mga nailigtas na trapal. Pagkalipas ng 2 oras, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kabubatan. Hindi ito sigaw ng sakit, kundi ng kagalakan. Bumalik ang grupo, namumula ang kanilang mga mukha at basa ang kanilang mga kamay. Nahanap ko na, sigaw ng isa sa mga lalaki, habang itinataas ang isang plastik na pitsel.
Isang malinaw na batis, halos 1 kilometro ang layo. Sariwa, malamig at marami nito. Sumigaw ang kampo. Nagtakbuhan ang mga tao, pinagsalikop ang kanilang mga kamay upang uminom ng tubig na iniuwi ni John. Maging ang mga nasugatan ay binigyan ng bahagi. Habang pinagmamasdan ko sila, ang aking paningin ay nakatuon sa pitzel. Nakilala yan si bagay, tubig tabay, na sample, kasalukuyang kalinisan, 76%, babala ng siklo, nakaskudula benli pagbabago ng fluid, peligro ng kontaminasyon ay 8 oras, 89%. Ligtas na ang tubig ngayon. Ngunit ang isla ay may ritmo, isang schedule ng pagkakalason na walang ibang makakakita. Naglakad ako papunta sa pangunahing tambak ng supply. Sa mga kalat, nakakita ako ng isang UP na 5 galon na canister. Habang ang iba ay nagdiriwang at nagpapasalamat kay Sojon para sa kanyang kabayanihan na natuklasan, tahimik kong pinuno ang aking lalagyan ng mga natitirang pitzel na dala nila. May itatago ka ba para sa'yo, bata? Tanong ni Sojon habang dumaan sa akin ng may ngiting matagumpay. Akala mo sinabi mong hindi ligtas. Ligtas muna sa ngayon, sagot ko, mahina ang boses. Pero nagbabago ang mga bagay-bagay. Naman, natatawang sabi niya, sabay tapik ng kamay sa balikat ko. Huwag mong ipilit ang damdamin mo. Hindi ako magbabago sa tubig. Habang nagsisimulang lumubog ang araw patungo sa abot tanaw, na naglalagay ng mahahabang at paikot-ikot na mga anino sa abuhing buhangin, hindi ako sumama sa pangunahing grupo sa tabi ng apoy na kanilang sinindihan malapit sa linya ng mga puno. Sa halip, hinila ko ang aking canister at isang piraso ng scrap metal papunta sa isang mataas at mabatong burol, halos 100 yarda ang layo mula sa kampo. Sektor, mabato ang shelf, katatagaan, 88%, katayusan, ligtas para day transition. Humiga ako, ang ulo ko ay nakapatong sa aking braso, pinapanood ang countdown sa aking paningin. Muling pagkonfigura day, 0 oras 5 minuto, tahimik ang gabi, maliban sa ritmikong paghampas ng mga alon. Ngunit pagkatapos, isang bagong tunog ang nagsimula. Hindi hangin. Isa itong mahina at subsonic na ugong na nagpasakit sa aking mga ngipin. Umupo ako, pinagmasdan ang kampo sa ibaba. Pagsapit ng 2 araw, ang mga nakaligtas ay nasanay na sa ritmong idinidikta hindi ng isla, kundi ni Sojon inilipat niya ang kampo pabalik sa batis, tiwala na ang pagkakasakit noong nakaraang umaga ay isang aksidente lamang. Marahil ay kaunting asin dagat sa mga lalagyan o isang masamang berry. Nagtatag siya ng isang primitibo ngunit epektibong hierarkiya, ang mga tagagawa at ang mga dependent. Kung kaya mong magdala ng kahoy, manghuli ng maliliit at malabutiki na mga nilalang sa palumpong, o magmasid sa looban, ikaw ay isang tagagawa. Ikaw ang unang kumakain. Kung ikaw ay nasugatan, matanda na, o, tulad ko, itinuturing na hindi mapagkakatiwalaan, ikaw ay isang dependent. Pinanood ko mula sa gilid habang tinitipon ni Sojon ang 15 sa kanyang pinakamalakas na tauhan. Natagpuan nila ang isang kakahuyan sa katimugang dalisdis ng isang kalapit na Tagaytay, na puno ng mabibigat at lilang mga prutas na amoy pulot at ozon. Para sa nagugutom na karamihan, ito ay tila isang himala. Sektor, timog inay dalisdis, namungalang katawan, halaga ng nutrisyon, mataas, siklo ng biostability, 18 oras, alerto ay degradasyon, pagtaas ng toxicity ay transisyon, natitirang oras. 4 oras 12 minuto 44 sekundo, nakatayo ako malapit sa gilid ng kakahuyan habang nagsisimula na silang mag-ani. Hindi lang sila basta pumipili ng mga kailangan nila para sa hapon, pinupuno nila ang mga kahon, nilalagay ang kanilang mga bulsa, at nagpaplano ng 3 araw na stockpile. Ito ang lohikal na bagay na gawin sa ibang mundo. Kapag nakahanap ka ng sobra, kinukuha mo ito. Tatayo ka lang dyan at manood, pang-inis na sabi sa akin ng isa sa mga lalaki, ang mukha niya ay may bahid ng lilang katas. O hinihintay mo pa bang pakainin ka namin? Hindi ako sumagot. Inabot ko ang aking kamay at pumitas ng 3 prutas, 3 lang. Tiningnan ko ulit ang timer. 4 na oras. Pagkatapos noon, ang tamis ay magiging isang nakakapasong neurotoxin. Kumuha ka pa, sabi ng isang boses sa likuran ko. Si Lina Rion, ang babaeng naging biologist bago pa man naging kulay abong dalampasigan ang mundo. Nakatingin siya sa prutas ng may halong gutom at profesional na kuryosidad. Sa ganitong bilis, makukuha na ng grupo ni Sojon ang lahat mamayang gabi. Huwag, sabi ko, sapat lang ang lakas para marinig niya. Hindi nagbibigay ng regalo ang isla. Nagbibigay ito ng mga bintana. Sumasara na ang bintanang ito. Tumingin siya sa akin, nanlilisik ang mga mata.
Nakita niya akong may hawak na lalagyan ng tubig noong unang gabi. Nakita niyang ako lang ang hindi nagsusuka buong umaga. Anong ibig mong sabihin, Bintana? Kainin mo na to, sabi ko, sabay abot sa kanya ng isa sa 3 prutas ko. Huwag mong hawakan yung mga dadalhin nila pabalik sa kampo bukas ng umaga. Magtiwala ka lang sa akin. Kinabukasan, tahimik ngunit mapaminsala ang isampal sa mukha. Naupo ako sa tabi ng aking maliit at nakahiwalay na apoy, binabalatan ang aking huling ligtas na prutas. Sa kabilang panig ng clearing, ang imbak ni June ay napunta na. Ang amoy pulot ay napalitan ng amoy ng nabubulok na karne at amonya. 4 sa mga lalaking nagpakabusog noong nakaraang gabi ay nakakumot, ang kanilang mga balat ay nag-aapoy sa lagnat, at ang kanilang mga hinina ay pira-piraso at basa. Kaya tumayo si June sa ibabaw ng mga sirang kahon, nanigas ang kanyang panga. Tiningnan niya ang itim at tumutulo na prutas, pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin sa akin. Nakaupo ako 50 yarda ang layo, malusog, kinakain ang huling lilang laman. Hindi ko sinabing sabi ko na nga ba. Hindi ko naman kailangan. Lumakas ang tensyon sa pagitan namin, parang bigat sa mahalumigmig na hangin. Hindi niya nakita ang kaligtasan ko bilang swerte, kundi isang lihim na itinatago. Napagtanto ko na ang isla ay hindi pala isang magulong at pabago-bagong lupain. Isa itong makinang may orasan. Sinimulan ko ang aking mapanang oras sa lupa, at kalaunan ay inilipat ito sa isang natipid na piraso ng plastik gamit ang isang nasunog na patpat. Hindi ito mapa kung saan, kundi mapa kung kailan. Punto 1, ang batis. Sariwa sa loob ng 8 oras, pagkatapos ay binalutan ng asin sa loob ng 2 oras. Punto 2, ang timog na daanan. Maaaring kainin sa loob ng 18 oras, pagkatapos ay nakakalason sa loob ng 54 oras. Punto 3, ang mga pool ng Western Tide. Mga isdang nahuli sa loob ng 2 oras habang may minor tide. Punto 4, ang Central Trail. Matatag sa araw, ngunit isang death trap 30 minuto pagkatapos ng anumang pag-ulan. Isa itong ischedule. Kung susundin natin ang ritmo, mabubuhay tayo. Kung ipapataw natin ang sarili nating lohika, mamamatay tayo. Lumalim ang pangamba noong ika-5 gabi. Si Park Chul, isang tahimik na lalaking nasa edad 50 na bihirang magsalita ngunit laging nagtatrabaho, ay nawala. Inilatag niya ang kanyang higaan sa silangang gilid ng kampo, malapit sa isang kumpol ng matingkad at bioluminescent na mga pako. Pagsapit ng bukang liwayway, wala na ang mga pako, napalitan ang tulis-tulis na bunto ng apog. At wala na rin si Park Chul kasama nila. Iba na ang uri ng takot na naramdaman ng kampo. May kung ano sa kakahuyan, sigaw ng isang babae. Isang halimaw. Kinuha siya nito nang walang tunog. Kaya't nakatayo na si June, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang matulis na piraso ng rebar. Lahat kayo sa gitna. Ngayon na. Magkasama tayo. Kung may humahabol sa atin, pagsisisihan natin ito. Tiningnan ko ang internal display ko, at nag-scroll pabalik sa mga log na hindi ko namamalayang nire-record. Sector, Eastern Margin, Event Lay, 3 oras 45 minuto 12 sekundo, Geological Shift, Stability During Shift, 0.6%, Reconfiguration UV, Overlap, Probability Biological Survival 1 Overlap Zone, 0.4%. Hindi pinatay si Park Chul. Hindi siya hinabol. Nakatayo lang siya sa isang piraso ng mundo na nagpa siyang mapunta sa ibang lugar noong 3 oras 45 minuto yan. Hindi yan hayop, bulong ko. Nakatayo malapit sa akin si Nari, namumutla ang mukha. Pagkatapos tanong niya. Paano nawawala ang isang lalaki mula sa kanyang sleeping bag? Muling nagbabago ang anyo ng isla, sabi ko, at sa wakas ay ipinaalam ko na sa kanya ang totoo. Para itong isang higanting orasan na may mga gear na kasinlaki ng kagubatan. Alas negatibo 3:45, nag-reset ang East Zone. Para lang siyang naipit sa mga gear. Alam mo, Anya, nanginginig ang boses. Alam mong mapanganib ang lugar na yon. Alam kong hindi ito matatag pagtatama ko. Hindi ko alam na maglalaho iyon ngayong gabi. Ito ang una kong tunay na problema. Kung sasabihin ko sa lahat, kailangan kong ipaliwanag ang sistema. Tatawagin nila akong kakatwa, mangkukulam, o mas malala pa, sisihin nila ako sa pagkamatay ni Park Chul dahil hindi ko siya binalaan. Pero kung mananahimik ako, may ibang makakatulog sa reset zone ngayong gabi. Hinila ko si Nari palayo sa naggangalit na sigawan ng New War Council ni Sojon. Makinig kayo sa akin, sabi ko, mahina at nagmamadali ang boses. Hindi ko maililigtas ang lahat.
Hindi rin naman nila ako pakikinggan. Pero masasabi ko sa inyo kung saan kayo dapat tumayo. Huwag kayong matulog malapit sa mga puno. Huwag kayong matulog malapit sa anumang bagay na mukhang bago. Sundan niyo ako at manatili sa loob ng mga linyang iginuguhit ko. Tinignan niya ang kaguluhan sa kampo. Kasalukuyang inaakusahan ni Sojun ang isang nakababatang lalaki ng pagnanakaw ng rasyon ni Park Chul, ang paranoia nito na namumukadkad na parang damo. Nakita niya ang takot, ang gutom at ang kamangmangan. Tapos tumingin siya sa akin. Ako lang ang tao sa islang ito na hindi mukhang natatakot. Sige, bulong niya. Sang-ayon ako sa'yo. Pero ang hinalang kinatatakutan ko ay nag-ugat na. Kaya tumalikod si Jun sa lalaking binubuli niya at itinutok sa akin ang rebar. Ikaw, singhal niya. Lagi kang gising sa gabi. Lagi kang mag-isa, pinapanood kami. Alam mong babaliktad ang tubig. Alam mong mabubulok ang prutas. At ngayon wala na si Park, at nandyan ka lang at bumubulong sa doktor na parang walang nangyari. Lumingon ang karamihan. 40 peres ng mga mata, nababalot ng pagod at takot, ang tumingala sa akin. Ako ang anomalya. Sa isang mundong walang katuturan, ang lalaking tila nakakaintindi nito ang siyang pinakamapanganib na banta sa lahat. Nasaan siya, Woojin? Kaya humakbang si Jun paharap, natatakpan ng kanyang malaking pangangatawan ang sinag ng araw sa umaga. Saan mo siya inilagay? Hindi ko siya inilagay kahit saan, sabi ko, pinapanatiling matatag ang boses ko kahit na nagsisimula ng maglapit ang grupo. Gumalaw ang lupa. Gumalaw ang mga puno. Kung ang mga anino ang pinapanood mo sa halip na ang sarili mong ego, makikita mo rin sana yon. Kaya hindi nagpatinag si Jun, humakbang pa siya ulit, ang dulo ng rebar ay kumikiskis sa mga bato. Hindi gumagalaw ang lupa, bata. Gumagalaw ang mga tao. Nagnanakaw ang mga tao. Namamatay ang mga tao kapag inaakala nilang mas matalino sila kaysa sa lahat. Nag-ipon ka ng tubig, kumakain ka habang ang iba ay nagugutom, at ngayon ay may isang lalaking nawala mula sa mismong lugar na sinabihan mong mapanganib si Nari. Hindi iyon nagkataon lang. Iyan ay isang pag-amin. May depekto ang lohika, ngunit para sa 40 takot na tao, perpekto ito. Kailangan nila ng kontrabida dahil hindi nila kayang labanan ang isang isla na muling nagsusulat ng sarili nito kada 6 na oras. Kaya nila akong labanan. Kapkapin ang bag niya, sigaw ng isang tao mula sa likuran. Sumugod ang dalawa sa producers ni Sojun, hindi ako lumaban. Pinunit nila ang mga kakaunting gamit ko, ang kinakalawang na kanister, ilang piraso ng tuyong tela, at ang plastic kung saan ko sinimulang kamutin ang time map. Itinaas ng isa sa kanila ang plastic, pinagmasdan ang mga nasusunog na marka. Ano ito? Tanong ni Jun, sabay agaw ng papel. Tiningnan niya ang mga linya, mga palaso, at mga numerong isinulat ko. Isa itong schedule, sabi ko. Ito ang paraan kung paano tayo nabubuhay. Hindi basta-basta ang isla. Isa itong orasan. Ipinapakita ng mapang iyon kung kailan ligtas ang tubig at kung kailan bubukas ang mga daanan. Kaya tiningnan ni Jun ang mapa, pagkatapos ay binalik ang tingin sa akin. Wala siyang nakitang lifeline. Nakakita siya ng isang talaan ng mga sikreto. Isang schedule. Sinusubaybayan mo kami. Hinihintay mo kaming mabigo para makapaglaro ka ng Diyos gamit ang damdamin mo. Alam mong makukuha si Park at hinayaan mo lang mangyari iyon para lang patunayan ang isang punto. Nilukot niya ang plastik na papel gamit ang kanyang malaking kamao. Hindi namin kailangan ang mga schedule mo. Mula sa sandaling ito, mayroon na tayong bagong batas. Ang batas sa isla. Walang sinuman ang pumupunta kahit saan ng mag-isa. Lahat ng pagkain, lahat ng tubig ay dinadala sa gitna ng kampo at ipinamamahagi ko. Natutulog kami ng pabilog, magkatalikuran. Sinumang mahuling bumubulong, sinumang mahuling gumagala, sinumang mahuling nanghula ng mga bagay-bagay ay ituturing na kaaway ng grupong ito. Bulong ng karamihan bilang pagsang-ayon. Kaginhawahan ito ng isang hawla, ngunit kaginhawahan pa rin ito. Ipinagpalit nila ang kanilang otonomiya para sa ilusyon ng kaligtasan sa ilalim ng anino ng isang malakas na tao. Sektor, Camp Center, rating ng kakayahan, 62%, alerto, tumatas gani tensyong heolohikal, proyeksyon, muling pagpapataas ng pangyayari 14 na oras 22 minuto. Tumingin ako sa lupa kung saan sila nakatayo, ang ligtas na sentro. Sumisigaw ng pula ang sistema. Ang mismong lugar na pinili ni Sojun para sa kanyang kuta ay isang pressure point sa makinarya ng isla.
Sa loob ng 14 na oras, ito ay babagsak. Sige, sabi ko, habang nakasandal sa isang puno na alam kong mananatiling matatag ng kahit 2 araw. Gawin mo ang gusto mo. Pero kapag nagsimulang sumigaw ang lupa, huwag mo akong hanapin para sa labasan. Kaya hindi ako pinansin ni John, tumalikod na lang siya para kausapin ang mga bagong mamamayan. Nagsimula siyang mag-organisa ng mga pagpapatrolya, nagtalaga ng mga gwardiya para bantayan ang paligid, hindi para sa mga halimaw, kundi para sa akin. Opisyal na akong pariya, isang multo sa kanilang kalagitnaan. Ilang minuto ang lumipas at nilampasan ako ni Nari, dala ang isang mabigat na sanga para sa apoy ng komunidad. Hindi siya tumigil, pero habang yumuyuko siya para ihulog ang kahoy, bumulong siya, papatayin niya sila, di ba? Inilalapat niya ang lohika ng isang larangan ng digmaan sa isang laboratorio, sagot ko, habang ang mga mata ko ay nakatuon sa orasan na tumatakbo sa aking paningin. Walang pakialam ang isla kung sino ang namamahala. Ang mahalaga lang dito ay kung sino ang nakaharang. Anong gagawin ko? Tanong niya, nanginginig ang boses. Manatili ka malapit sa kanlurang gilid ng bilog niya, sabi ko. Ito lang ang bahagi ng safe zone na hindi babagsak kapag nag-shift na. At suot mo pa rin ang mga bota mo. Ang natitirang bahagi ng araw ay isang mabagal at nakakapagod na pagbaba sa kabaliwan. Kaya ang mga tauhan ni June ay nagmartsa papasok sa gubat, sinusubukang hanapin muli ang taniman ng mga prutas. Bumalik sila pagkalipas ng ilang oras, nakalmot at walang dala. Wala na ang daan na dinaanan nila noong isang araw, napalitan ng isang pader ng mga matitinik na baging na naglalabas ng malagatas at mapang-uyam na katas. Malamang hinaraan ito ng bata. Narinig kong bulong ng isa sa kanila, nakatitig sa akin, habang ako'y tahimik na nakaupo. Gutom na gutom sila, pagod na pagod, at hindi nakakapagbigay ng sustento ang kanilang leader. Kaya ang tugon ni June ay higpitan ng kapit. Binawasan niya ang rasyon ng tubig. Dinoble niya ang mga gwardya. Ginugol niya ang gabi sa paghahasa ng kanyang rebar, nakatitig sa apoy gamit ang mga mata ng isang lalaking natatalo sa digmaan laban sa isang di nakikitang kaaway. Pinanood ko ang lahat, nilolog ng system ko ang bawat pagkabigo. Data point de nakakuha, pagkabigo ng pag-adapta ng status ng tagamatalaga, naka-isolate, rating ng kahinaan, 72%. Habang papalubog ang araw, nagsimulang umungol ang isla. Ito ay parang tunog ng mga gilingang bato sa kailaliman ng lupa. Ang sentro ng kampo, kung saan 30 katao ang nagkukumpulan, ay nagsimulang manginig. Kaya tumayo si June, hawak ang kanyang sandata. Tumahimik ka. Daloy lang yan. Hindi alon. Kundi ang pag-ikot ng kambyo. Tumayo ako at naglakad patungo sa gilid ng kampo, ang aking mga mata ay nakatuon sa 0 oras 3 sekundo na natitira sa countdown. May gwardiya na humarang sa daan ko, pero hindi ako tumigil. Bumalik ka sa bilog, pambihira, bulong niya, habang itinataas ang isang pamalo. Tumingin ka sa likuran mo, sabi ko. Biglang umangat pataas ang lupa sa gitna ng kampo. Hindi ito isang marahas na pagsabog, kundi isang mabagal at tektonikong pagkiling. Isang napakalaking tipak ng granite na nakatago sa ilalim ng lupa ang nagsimulang umikot. Nagkawatak-watak ang mga tolda kasabay ng pagbitak ng lupa. Naghiyawan ang mga tao, nagkukumahog na manatili sa gumagalaw na ibabaw. Kaya sinubukan ni June na hawakan ang isang babaeng dumudulas patungo sa isang lumalawak na bitak, ngunit madulas ang lupa dahil sa putik at sinaunang lumot. Ang ligtas na sentro ay isa na ngayong 40 degree na dalisdis na nagtutulak sa lahat patungo sa madilim at nakahawak na linya ng mga puno. Sa gitna ng kaguluhan, gumalaw si Nari. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanlurang gilid, gaya ng sinabi ko sa kanya. Nakarating siya sa kwadra at pinagmasdan ng may takot ang natitirang bahagi ng kampo habang nilalamon ng bigla ang pagbabago ng tanawin. Nang humupa na ang alikabok, hindi na makilala ang kampo. Nailihis na ang agos, natabunan na ng 3 talampakang syele ang apoy, at si So Jun ay naiwang nakatayo sa isang tulis-tulis na tuktok ng bato, 5 talampakan ang taas mula sa lahat, habang nakatingin sa mga labi ng kanyang otoridad. Nakatayo ako sa dilim, hindi nagalaw. Puno ang lalagyan ko ng tubig. Malinaw ang isip ko. Hindi nakamamatay ang isla, sabi ko, pinuputol ng boses ko ang mga unggol ng mga nasugatan. Gumagalaw lang ito. At kung hindi ka kikilos kasama nito, isa ka na lamang kalat. Kaya tiningnan ako ni June mula sa kanyang pedestal na bato. Nawala ang puot sa kanyang mga mata, napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, ang realisasyon na ako lang ang may katuturan sa islang ito.
Kinaumagahan matapos ang gitnang bahagi ng kampo ay maging isang tulis-tulis na bunto ng syele, iba ang pakiramdam ng hangin. Mas malapot ito, amoy basang bato at dinurog na mga pako. Naupo ako sa isang patag na bato, ang aking mga binti ay nakalawit sa isang patak na hindi pa umiiral 24 na oras na ang nakalipas. Nakatuon ang aking mga mata sa maaliwalas na diki ng protokol, pinagmamasdan ang kumikislap na porsyento ng mga nakapalibot na sektor. Sektor, shale slope, beta, katatagaan, 41%, papamamagas, trend, malapit na vene pagguho ay 6 oras 12 minuto. Isang mahinang langit-ngit ng graba ang nagpalingon sa akin. Si Linari pala yon. Hindi kahoy ang dala niya sa pagkakataong ito. May hawak siyang maliit na kwaderno na nakabalot sa katad, ang mga gilid nito ay gusot at may mansa ng tubig alat. Hindi siya umimik habang nakaupo sa tabi ko. Binuksan niya ang libro at nakita ang isang pahina na puno ng maayos at makitid na sulat kamay at mga dibuho ng lilang prutas, ng mga bioluminescent na pako, at ng kakaiba at malametalikong tubig mula sa batis. Sinusubaybayan ko ang mga mutasyon, sabi niya, garalgal ang boses dahil sa alikabok. Hindi lang basta nabulok ang prutas. Mabilis at nasira ang istruktura ng selula nito. Parang napagdesisyonan ng isla na tapos na ang layunin nito at nag-trigger ng isang sunod-sunod na pagkasira. Sinulyapan ko ang mga tala niya. Napakatumpak ng mga ito. Itinala niya ang eksaktong oras ng pagkabulok at ang paglitaw ng mga pako. Inihahambing mo ang iyong datos sa kapaligiran, sabi ko. Karamihan sa mga tao rito ay inihahambing lamang ito sa kanilang mga alaala sa tahanan. Kaya sila namamatay. Nakita ko ang ginawa mo kagabi, sabi niya habang nakatingin sa mata ko. Hindi ka lang basta ng hula. Alam mo kung saan eksakto ang linya ng pagtiklop. Gusto kong malaman kung paano. Hindi dahil gusto kong nakawin ito, gusto kong maintindihan ito. Kung wala tayong mapanang kailan, para lang tayong mga naglalakad na multo. Nag-alangan ako. Bahagi ko na ngayon ang protokol, isang tahimik at malamig na boses sa likod ng aking bungo. Para bang baliw ang magpaliwanag nito. Pero hindi himala ang hinahanap ni Nari, naghahanap siya ng padron. Wala akong mapa, sabi ko, sabay turo sa aking sentido. Mayroon akong feed. Nagbibigay ito sa akin ng mga probabilidad. Mga rating ng katatagan. May pulso ang isla, Nari. May schedule ito. Kung gusto mong mabuhay, tumigil ka sa pagtingin sa mga puno at simulan mong tingnan ang oras. Ginugol ko ang sumunod na oras na ipinakita sa kanya ang mga pangunahing kaalaman. Hindi ang mismong protokol, kundi ang mga konklusyong nabuo nito. Ipinakita ko sa kanya kung paano hanapin ang shimmer, ang bahagyang distorsyon sa hangin na nauna sa isang sector shift. Sa sobrang pagkahumaling namin sa datos, hindi namin napansin ang anino na pumapalibot sa amin hanggang sa may isang maliit at tulis-tulis na bato na dumaan sa paa ko. Mukhang nagbabalak kayo ng kudeta, huni ng isang boses. Si Imgonu iyon. Siya ay 16, payat na parang riles, na may maitim at mapang-uyam na mga matang tila masyadong matanda para sa kanyang mukha. Ginugol niya ang mga nakaraang araw sa paligid ng grupo ni Sojon, gumaganap bilang isang mananakbo, ngunit napansin kong pinagmamasdan niya ako ng higit sa isang beses. Anong kailangan mo, Gonu? Tanong ko. Kaya sabi ni John, surplus calories daw ako, sabi ng bata, habang nakasandal sa puno na may naiinip na ekspresyon. Sabi niya kung hindi ko kayang magdala ng 50,000 kulungan, hindi ako makakakuha ng buong rasyon. Pero mabilis ako. At nakakagalaw ako sa mga palumpong nang hindi nababali kahit isang sanga. Isang oras ko na kayong sinusundan. Wala kayong narinig. Tama siya. Wala ako. Hindi siya hinuli ng protokol dahil hindi siya banta sa kapaligiran, bahagi siya nito. Narinig ko ang sinabi mo tungkol sa kailan, patuloy ni Gonu, habang ang mga mata niya ay nakatingin sa plastikong papel. Wala akong pakialam sa agham. Gusto ko lang mapunta sa lugar kung saan hindi ako kakainin ng lupa. Sinuyod ko ang hilagang kanlurang bangin kaninang umaga. May patag na lugar doon. Puro bato. Walang halaman. Parang matibay. Sinuri ko ang sistema. Sektor, Northwest Cliffs, Anchor Point, katatagaan, 78%, tagal, 48, 0 oras panandang pandagdag, katayusan, vani katatag. Kumabog ng malakas ang puso ko. 78%. Sa lugar na ito, halos isang kuta yon. Ang Anchor Zone, bulong ko. Kaya hindi pupunta doon si John, dagdag ni Gonu. Gusto niyang manatili malapit sa dalampasigan.
Kumbinsido siyang may paparating na barko. Gumagawa siya ng rescue signal mula sa mga labi. Isa itong bundok ng basura na aagos sa ilalim ng tubig pagsapit ng hating gabi kung patuloy na magbabago ang laki ng tubig gaya ng sinabi mo. Tumingin ako kay Nari pagkatapos ay kay Gonu. Hindi kami malamang nakoponan, isang analyst, isang biologist, at isang scout na matalino sa kalye. Aalis tayo ngayong gabi, sabi ko. Tahimik. Kung susubukan nating kunin ang lahat, hindi tayo makakarating. Kaya may mga gwardiya si Jun sa paligid para pigilan ang mga deserters. Kailangan nating lumipat habang nasa panahon ng transisyon. Ang gintong bintana, sabi ni Nari habang nakikinig. Kapag nag-reset na ang mga sektor. Tama. Mayroon tayong 4 na oras na estabilidad simula -2 ng madaling araw. Iyan ang ating labasan. Nakatakda na ang mga tungkulin. Ako ang magbibigay ng pagsusuri at tiyempo. Idodokumento ni Nari ang mga biolohikal na pagbabago at hahanap ng mga napapanatiling mapagkukunan ng pagkain na hindi sumusunod sa mga nakalalasong siklo ng isla. Si Gonu ang magiging mga mata namin, minamasdan ang daan sa unahan at tinitiyak na hindi kami sinusundan. Ngunit ang pag-alis ay hindi kasing dali ng paglakad palayo. Nang gabing iyon, habang ang iba pang mga nakaligtas ay nagkukumpulan sa paligid ng naghihingalong apoy, si Sojun ay nakaupo sa kanyang tronong bato, ang kanyang sibat na rebar ay nakahawak sa kanyang mga tuhod. Hindi siya nakatulog. Namumula ang kanyang mga mata, sinusuri ang dilim. Nawala na niya ang kanyang kampo, nauubos na ang kanyang mga supply, at ang kanyang otoridad ang tanging pumipigil sa kanya na gumuho. Saan ka pupunta, Wujin? Dumagundong ang boses niya sa gitna ng katahimikan habang sinusubukan naming dumaan sa silangang gilid ng mga bato. Natigilan kami. 3 gwardiya ang tumayo mula sa dilim, nakahanda ang kani-kanilang mga pansamantalang pamalo. Para makahanap ng lugar na hindi gumuho, sabi ko, nang hindi lumilingon. Walang aalis, sabi ni Sojun, sabay tayo. Magkasama tayo. Iyon lang ang paraan para mabuhay tayo. Umalis ka na ngayon, kumukuha ka ng mga mapagkukunan mula sa grupo. Magnanakaw ka. Wala kaming kukunin kundi ang sarili naming mga buhay, singhal ni Nari. Babaha ang dalampasigan, Sojun, tingnan mo ang linya ng tubig. Mas mataas ito ng 10 talampakan kaysa kahapon. Tumataas ang tubig, humupa ang tubig, sigaw ni John, hindi ko hahayaang lalo pang magkawatak-watak ang grupong ito. Bumalik kayo sa gitna. Sinuri ko ang protocol. Simula ng transisyon, 0 oras 2 minuto 11 sekundo, sektor, perimeter ng kampo, pagbababa ng estabilidad, 18%. Malapit na naman gumalaw ang lupa, Sojun, malamig kong sabi. Sa loob ng 2 minuto, magiging bangin na ang daang ito. Kung gusto mong manatili at maghari sa mga guho, sige lang. Pero lilipat na tayo. Pigilan niyo sila, utos ni Jun sa kanyang mga gwardiya. Humakbang paharap ang mga lalaki, ngunit mas mabilis si Gonu. Sinipa niya ang isang tambak ng maluwag na syele na nagpadala ng isang lagaslas ng alikabok sa mga mata ng mga gwardiya. Dahil sa kaguluhan, kinuha niya ang isang itinapong trapal at inihagis ito sa apoy na halos nagdilim sa paligid. Tumakbo ka, bulong ni Gonu. Tumakbo kami palayo. Sa likuran namin, narinig ko ang ungol ni Sojun sa galit at ang tunog ng mabibigat na bota na tumatama sa bato. Ngunit pagkatapos, nagsimula ang ungol. Nagsimula na ang -2 ng madaling araw na paglipat sa isla. Sumigaw ang lupa sa ilalim ng kampo habang nagwawasak ito. Hindi ako lumingon para makita ang mga gwardiya na bumabagsak sa mga bagong bitak. Tiningnan ko lang ang berdeng linya sa aking paningin na humahantong sa amin patungong hilagang kanluran. Narating namin ang Northwest Cliffs makalipas ang 1 oras. Eksakto ito gaya ng inilarawan ni Gonu, isang malaki at patag na istante ng granite na tinatanaw ang umaalon at kulay abong karagatan. Iba ang pakiramdam dito. Mas malamig ang hangin at ang subsonic na ugong ng isla ay mahina na parang ang bato mismo ay isang panangga. Sektor, Anchor Zone, katatagaan, 81%, katayusan, ligtas. Ligtas tayo, hinal na sabi ni Nari habang bumagsak sa matigas na bato. Sa ngayon. Hindi magtatagal, sabi ko, habang nakatingin sa malayo at nagliliyab na apoy ng lumang kampo. Darating siya para sa atin. Kapag bumaha ang dalampasigan at maanod ang kanyang senyas, wala na siyang ibang mapupuntahan. At hindi na siya sasama sa atin. Darating siya para kunin ang kung anong mayroon tayo. Nakatayo ako sa gilid ng aming bagong teritoryo, pinapanood ang 81% na stability rating.
Ito ang pinakamataas na nakita ko simula noong aksidente. Pero habang pinapanood ko, isang bagong notification ang lumabas sa aking bigi. Alerto LA Kalakip, maraming pagbabago-bago ng estabilidad natuklasan, egg radius, dahilan, pangkalagitan ng EA. Tumingin ako sa ibaba. Sa ilalim ng bangin, isang hanay ng mga nakaligtas ang naglalakad na sa putikan, pinangungunahan ng hindi mapagkakamalang malaki, at matipunong anino ni Sojourn hindi sila tumatakbo. Nagmamartsa sila. Dumating ang mga nakaligtas sa paanan ng Northwest Cliffs nang dumampi na ang unang kulay abong liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw. Nakakaawa ang kanilang tanawin, basang-basa, nanginginig, at dala-dala ang ilang piraso ng mga natipid na kanilang nahawakan noong pagguho ng hating gabi. Sa unahan ng hanay ay si Sojourn, ang kanyang panga ay nakatiim ang panga sa matinding pagsuway, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa patag na granite na istante kung saan kami nakatayo. Ang haba ng akyatin, Sojourn, sigaw ko pababa mula sa gilid. At ang daan paakyat ay matatag na lamang sa loob ng 40 minuto pa. Hindi siya sumagot. Nagsimula na lang siyang umakyat, hinila ang kanyang malaking katawan pataas sa matutulis na bato nang may matinding lakas na tila pinapalakas ng galit. Sumunod naman ang iba, kinakapa ang bato na parang mga nalulunod na mandaragat. Nang tuluyang gumuho ang huli sa kanila sa anchor zone, biglang nanikip ang granite plateau. 22 tao ang humihingal, ang kanilang mga mata ay lumilingon sa tigang na batong tinatangay ng hangin. Sektor, Anchor Zone, kasalukuyang populasyon, 25, rating ng katataguan, 78%, katatag, babala, natuklasan NV pagkakapanghihimags ng biomass. Ito na ba? Hinal na sabi ni John habang pinupunasan ang asin sa kanyang noo. Isang tipak ng bato. Walang mga puno, walang tubig, hangin lang. Ito ay isang lugar na hindi gumagalaw, sabi ko, habang humahakbang paharap. Iyan ang pinakamahalagang yaman sa islang ito. Maaari kang manatili rito. Pero may mga patakaran. Bawal maghukay. Bawal ang mga hukay na may apoy na mas malalim sa 3 pulgada. At bawal talagang putulin ang mga ugat na tumutubo sa mga siwang. Ang batong ito ay nakaangkla sa pamamagitan nila. Kapag nasira mo ang mga angkla, nagiging destabilisado ang zona. Kaya tumayo si John, nakataas ang tangkad sa akin. Mga patakaran? Nag-uutos ka na ngayon, bata. Tumingin ka sa paligid mo. Ginagalaw ang mga taong ito. Kailangan natin ng apoy. Kailangan natin ng paligid. Kailangan nating kumilos na parang isang komunidad, hindi parang grupo ng mga ermitanyo na nakatira sa bangin. Hindi ako nag-uutos, sabi ko, na humina ang boses ko. Ibinibigay ko sa iyo ang pisika ng islang ito. Huwag mong pansinin ang mga iyon at malalaman mo kung bakit ako umalis sa dalampasigan. Sa loob ng ilang oras, nagkaroon ng tensyonadong tigil-putukan. Sinimulan ni Nari na idokumento ang mga lumot na nakakapit sa granite, habang si Gonu ay matamang nagbabantay sa mga supply. Kaya naman, hindi mapakali ang mga tao ni John. Sanay na sila sa estilo niya ng pakikibaka, agresibo, maingay at transformative. Para sa kanila, parang isang bilangguan ang Anchor Zone. Ang T-Facelap ay nangyari noong tanghali. Isa sa mga pinakamatapat na producer ni Sojourn, isang lalaking nagngangalang Minho, ay nagpasyang sawa na siya sa malamig na hangin. Nakakita siya ng isang makapal at pilipit na ugat, kalahating kahoy, kalahating bato, na nakausli mula sa isang malalim na bitak sa gitna ng talampas. Ito ang pangunahing pinagdugtong ng buong sektor. Kinuha niya ang kanyang nailigtas na palakol at inihampas. Kalabog. Umalinggaw ang tunog sa mga bangin. Agad akong tumayo. Critical lay katatagan, rating ng katatagan, 61%, pagbaba, pangyayaring pinagmulan, atmospheric phase shift. Tumigil ka, sigaw ko, pero muling umindayog si Minho, naputol ang tuktok ng ugat. Isang maitim at malapot na likido, hindi katas, kundi parang likidong mercury, ang nagsimulang tumulo mula sa sugat. Kahoy lang yan, bata, natatawang sabi ni Minho, sabay taas ng isang piraso ng ugat. Kailangan natin ng apoy na talagang magtatagal. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa pagsigaw. Humarap ako kina Nari at Gonu. Kunin niyo na ang mga gamit niyo. Ngayon na. Lumipat kayo sa dulong hilaga, lagpas sa basalt line. Anong nangyayari? Tanong ni Nari, sabay kuha ng kanyang notebook. Huminga na ang isla, sabi ko. Isang mahina at nanginginig na ugong ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa mismong granite. Ito ay tunog ng isang tuning fork na hinampas ng isang higante. Biglang bumagsak ang temperatura.
Isang makapal at nakakasakal na hamog ang nagsimulang pumasok, hindi mula sa dagat, kundi mula sa mismong mga bitak sa bato. Ito ay isang puti at malabong pader na amoy ozon at sinaunang alikabok. Kaya John, dalhin mo ang mga tauhan mo sa gilid, sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Nilamon ng hamog ang gitna ng talampas sa loob ng ilang segundo. Hindi lang ito basta ambon, isa itong kawalan ng kakayahang makaramdam. Sa loob ng ulap, nagsimulang sumigaw ang mga nakaligtas. Hindi nila makita ang sarili nilang mga kamay. Parang mahina ang kanilang mga boses, na para bang sumisigaw sila sa milya-milya ng bulak. Nangibabaw ang takot, ang paboritong sandata ng isla. Walang imik silang tumakbo, nagkakatampuhan, at inaanod patungo sa tulis-tulis na gilid ng bangin. Nakatayo ako kasama si Nanari at Gonu sa isang makitid na piraso ng basalt na minarkahan ng protokol ng matingkad na neon green. Ilang pulgada na lang ang layo namin sa hamog, pero nanatiling malinaw ang hangin sa paligid namin. Sektor, Basalt Subzone, Katagutan, 71%, Katayusan, nakahiwalay mula kay phase shift. Pinanood namin ang puting pader na kumukulo at umuugoy. May mga anino na gumagalaw sa loob nito, mga pilipit at nakakatakot na anyo ng mga nakaligtas na natitisod sa dilim. Kaya ang boses ni John ay isang naggangalit na dagundong, sinusubukang pamunuan ang isang grupo na hindi na siya nakikita. Tulungan ba natin sila, bulong ni Nari, namumuti ang mga buko-buko niya habang nakahawak sa braso ko. Kung papasok tayo, maliligaw din tayo, sabi ko. Ang hamog ay isang lokal na kawalang tatag. Lilipas din ito sa loob ng 4 na minuto. Kung mananatili silang hindi gumagalaw, mabubuhay sila. Ngunit hindi sila nanatiling hindi gumagalaw. Sila ay takot na takot. Nang tuluyang mawala ang hamog, ang tanawin ay naging ganap na magulo. 3 tao ang nakasabit sa gilid ng bangin, naligtas lamang ng mga tulis-tulis na bato sa ibaba. Ang lahat ng iba ay nakasiksik sa lupa, umiiyak o naghahabol ng hininga. Si Minho, ang lalaking pumutol ng ugat, ay parang may kutob, dilat ang mga mata at nakatitig sa kawalan. Naglakad ako papunta sa gitna ng clearing, ang aking mga bota ay pabigla-bigla na tumatama sa bato. Hawak ko ang aking water canister sa isang kamay, mukhang kalmado na parang kakagising ko lang mula sa isang idlip. Kaya't si June ay nakaluhod, namumutla ang mukha, nanginginig ang mga kamay. Tumingala siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi takot sa akin, takot sa katotohanang ako lang ang taong hindi nagulat. Alam mo, paus niyang sabi. Hinayaan mong mangyari ito. Sinabi ko na sa iyo ang mga patakaran, sabi ko, sapat na malakas para marinig ng lahat. Sinabi ko na sa iyo kung ano ang mangyayari kung puputulin mo ang mga angkla. Pinili mong makinig sa kanya, itinuro ko si Minho, sa halip na sa isla. Humakbang paharap si Nari, matatag na nakatayo sa aking tabi. Tinignan niya ang nanginginig na mga nakaligtas, pagkatapos ay si Sojon, sinubukan kanyang bigyan ng babala. Mula ngayon, hindi na ako susunod sa isang pinunong magdadala sa atin sa isang bulag na hamog. Sinusundan ko ang datos. Sinusundan ko si Wujin. Mabigat ang katahimikang sumunod. Ang mga neutral na nakaligtas, ang mga naipit sa pagitan ng lakas ni Sojon at ng aking kakaibang mga hula, ay tumingin mula sa basag na bundok ng isang lalaki sa sahig patungo sa kalmado at matatag na figura na nakatayo sa harap nila. Alam niya, bulong ng isang tao. Alam niya kung paano ito kontrolin. Hindi ko ito kontrolado, matalim kong pagtatama. Inoobserbahan ko ito. At kung gusto mong mabuhay, sisimulan mo ring gawin ang pareho. Hindi na lihim ang agwat. Isa itong bangin. Kaya dahan-dahang tumayo si John, nadurog ang kanyang dignidad ngunit ang kanyang determinasyon ay tumitigas at nagiging isang bagay na marupok at mapanganib. Hindi siya nagsalita, ngunit tumingin siya sa naputol na ugat pagkatapos ay bumalik sa akin. Ang Anchor Zone ay hindi na isang santuwaryo. Ito ay isang larangan ng digmaan. At ang isla ay hudyat pa lamang ng pagsisimula ng susunod na round. Ang Anchor Zone ay hindi na lamang isang patag na tipak ng granite, ito ay naging isang relo at kami ang mga gears. Sa mga sumunod na araw, itinigil ko na ang pagtrato sa kaligtasan bilang isang serye ng mga maswerteng pagtakas at sinimulan ko itong ituring bilang isang problema sa inhenyerya. Hindi na kami isang tsikampo. Isa na kaming gumaganang unit, isang buhay na makina na idinisenyo upang iproseso ang datos ng isla sa mga kalori at kaligtasan. Sektor, Anchor Zone, katatagalan, 71%, kasalukuyang okupansya, 28, kita, sistematikong surplus. Lumaki na ang aking pangunahing grupo.
Nagsimula ito kina Nari at Gonu, ngunit di nagtagal ay dalawa pa ang naanod patungo sa hilagang linya ng basalt, palayo sa nag-aalalang bilog ni Sojon. Ang una ay si Han Seung-ho. Siya ay 45 na may makapal at magaspang na mga kamay ng isang profesional na chef at pagod na mga mata ng isang lalaking nakakita na ng maraming matitigas na tao na hindi alam ang mas mabuti. Lumapit siya sa akin habang minamarkahan ko ang susunod na siklo ng tubig sa bato. Wala akong pakialam sa protocol mo o sa mga bintana mo, sabi ni Seung-ho, sabay lapag ng isang tumpok ng mga nasamsam na kawali na metal malapit sa paanan ko. Pero napanood ko si Sojun na subukang pakuluan ang tubig dagat sa isang plastik na balde. Sundalo siya, pero tanga. 20 taon na akong kusinero. Bigyan mo ako ng pinagmumulan ng init na hindi sumasabog at kahit anong kakaibang ugat na mahahanap ng babaeng biologist at sisiguraduhin kong walang mamamatay sa malnutrisyon. Ano ang trabaho? Tiningnan ko siya pagkatapos ay sa protocol. May isa akong tanong para sa'yo, Seung-ho, sabi ko. Ano ang kaya mong gawin na hindi kayang gawin ng isla? Hindi siya nag-atubili. Kayang baguhin ng isla ang hugis ng mundo, bata. Pero hindi nito kayang timplahan ang nilaga. Kaya kong kumuha ng mapait na pagkain at gawing panggatong. Kaya kong gawing pagkain ang kaguluhan. Iyan ay isang bagay na hindi alam ng orasan mo kung paano gawin. Tinatanggap ko, sabi ko. Ikaw ang quartermaster. Ikaw ang bahala sa enerhiyang inilalabas. Ang pangalawa ay si Choi Yun-ji. Siya ay 22, isang estudyante na mukhang isang malakas na inday lang ang kailangan para mawalan ng malay. Tahimik siya, naninginig kahit sa init, ngunit nakaupo siya sa sulok ng aming lugar at nakatitig sa gumagalaw na hanay ng mga puno ng ilang oras nang hindi kumukurap. Isa siyang pananagutan, bulong sa akin ni Gonu. Nakatitig lang siya. Hindi natin kailangan ng mas maraming bibig na mapapakain. Lumapit ako sa kanya. Hindi siya tuminala. Anong tinitingnan mo, Yunji? Yung mga dahon, bulong niya. 3 araw na ang nakalipas, yung mga may ngipin ay nasa kaliwa. Tapos gumalaw sila sa kanan. Pero hindi lang sila basta gumalaw. Binago nila ang disenyo ng kanilang mga ugat. Ang mga ugat ay tumutugma sa mga bitak sa granite na kinatatayuan namin. Isa itong salamin. Natigilan ako. Tiningnan ko ang lili ko. Hindi na markahan ng protocol ang mga ugat ng dahon, masyado itong nakatutok sa macrogeological stability. Tiningnan ko si Yunji. Ano ang kaya mong gawin na hindi kaya ng isla, tanong ko rin. Naaalala ko, sabi niya at sa wakas ay tumingala. Namumula ngunit matalas ang mga mata niya. Pinapalitan ng isla ang sarili nito. Nakalimutan nito kung ano ito kahapon. Ako hindi. Naaalala ko ang bawat hugis. Bawat padron. Naaalala ko kung ano ang narito bago ito nagbago. Tinanggap ko, sabi ko. Ikaw ang archive. Nahuhuli mo ang mga bagay na hindi nakikita ng sistema. Sa pagtatapos ng linggo, ang aming base ay isang obra maestra ng pag-isip. Natukoy ni Nari ang 3 punto ng tubig na gumagana sa 8 oras na offset. Gumawa si Seung-ho ng isang kalan na walang usok gamit ang mga basalt vent. Nagmapa si Gonu ng 4 na ruta ng pagmamanman na nananatiling matatag hanggat walang nagsasalita ng higit sa bulong. Umuunlad kami habang ang pangkat ni Sojun ay nabubulok. Pero kalaunan, nagsama-sama ang datos at naging mas malaki. Naupo kami ni Nari sa harap ng kanyang notebook, inihambing ang kanyang mga biological timestamp sa mga stability log ng aking protocol. Hindi lang ito maliliit na shift, sabi ni Nari habang gumuguhit ng malaking bilog sa lupa. Tingnan mo ang 72 oras na marka. Kada 3 araw, ang buong isla ay sumasailalim sa isang macro-event. Ang mga puno sa timog na dalisdis ay umatras, ang dalampasigan ay lumalawak ng 50 yarda, at ang patong ng hamog ay kumakapal hanggang sa tumama ito sa mga bangin. Tiningnan ko ang pangmatagalang forecast ng protocol. Tama siya. Pagsusuri, kinumpirma din 72 oras ni megacycle, yugto 1, pagluwas, pagtutubo ng dahon, pagdagdag ng teritoryo, yugto 2, pagkontraksyon, hamog, pagbaba ng estabilya, pagliit ng sektor. Yugto 3, pagreset, den ni gintong bintana, 4 na oras ng ganap ni katatagan, ang pagreset ang susi. Ito lang ang pagkakataong tumigil ang isla sa pag-isip. 4 na oras ang lumipas kung saan tumigil ang pag-ikot ng mga gears para mag-lubricate. Kung gagalaw tayo habang nagre-reset, sabi ko, maaabot natin ang loob. Mahahanap natin ang pinagmumulan nito.
O kaya hanapin natin ang iba, sabi ni Gonu na lumitaw mula sa dilim. Mukha siyang namumutla. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang isang gusot at naninilaw na piraso ng plastik. Hindi ito ang mapa na iginuhit ko. Isa itong profesional na mapa ng topograpiko ng isla na may bahid ng lumang dugo. Saan mo nakuha ito? Tanong ko. Nakahanap ako ng kampo, sabi ni Gonu. Mga 2 milya papasok sa lupain, sa isang sektor na lumitaw lang kaninang umaga. Hindi iyon ang barko namin, Wujin. Isa itong sasakyang pananaliksik mula noong dekada 90. May mga kalansay. Sinubukan nilang imapa ang lugar na ito na parang isa itong normal na isla. Gumuhit sila ng mga bundok kung saan ngayon ay may mga lambak na. Namatay sila dahil sinubukan nilang manatili sa isang lugar. Kinuha ko ang mapa. Isa itong sementeryo ng lumang lohika. Ngunit bago ko pa ito masuri, isang anino ang tumabon sa amin. Kaya nakatayo roon si John, nakakrus ang mga braso. Kanina pa niya kami pinapanood mula sa gilid niya ng talampas. Tumitindi ang kanyang pagkadismaya nang makita niya ang grupo ko na kumakain ng maayos at nananatiling kalmado. Nakita niya si Gonu na inabot sa akin ang mapa. Isang mapa, sabi ni Sojun, mahina ang boses. Nakahanap ka ng totoong mapa, di ba? Hindi ang mga kalmot mo sa lupa. Isa itong mapa ng isang mundo na wala na, Sojun, sabi ko, sinusubukang itago. Sa palagay ko ay hindi, sabi niya, sabay hakbang palapit. Sa tingin ko ay matagal mo na kaming inaasar. Sa tingin ko ay may mga gusali sa loob ng bansa. Silungan. Mga radyo. At itinatago mo lang ito para sa iyong maliit na inner circle habang ang aking mga tao ay natutulog sa malamig na bato. Humarap siya sa iba pang mga nakaligtas habang tumataas ang boses. Makinig kayo. Nakahanap ng mapa ang tagamasid. May base rito. Isang tunay na base. Gusto niya itong itago para sa kanyang sarili, pero sinasabi kong gamitin natin ito. Sinasabi kong mag-organisa tayo. Hindi tayo nabubuhay na parang mga daga sa bangin, kinukuha natin ang atin. Ang mga neutral na nakaligtas, nasabik na sabik 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 na sabik. Ayaw nilang makarinig ng tungkol sa mga megacycle o mga bintana. Gusto nila ng isang gusaling may bubong. Kaya Jun, sandali, babala ko. Walang silbi ang mapa. Libo-libong beses nang nagbago ang isla simula nang iguhit yon. Kung gayon pipilitin nating manatili itong pareho, sigaw ni John. Mayroon tayong bilang. Mayroon tayong lakas. Mula ngayon, ang mapa ay pagmamay-ari na ng grupo. At ang grupo ay pagmamay-ari ng mga handang ipaglaban ito. Hindi lang niya basta kinuha ang mapa. Kinuha niya ang salaysay. Sa pagtatapos ng oras, idineklara na niya ang isang bagong batas ng isla. Lahat ng mapagkukunan, kabilang ang kaalaman tungkol sa mga bintana, ay pag-aari na ngayon ng publiko sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagtatayo siya ng isang hierarkiya ng puwersa upang kontrahin ang aking hierarkiya ng impormasyon. Naganap ang transisyon pagkalipas ng 19 na oras, kasabay ng pag-abot ng 72 oras na megacycle sa tugatog nito. Habang nakaupo si Sojun at nakayuko sa ibabaw ng mapang topograpikong may bahid ng dugo, sinusubukang itugma ang mga linya ng tinta sa nagbabagong realidad ng gubat, tinipon ko ang aking maliit na grupo. Si Nanari, Gonu, Seungho, at Yunji ay nakatayo sa anino ng basalt ridge, magaan ang kanilang mga bag at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa akin. Magsisimula ang reset sa loob ng 10 minuto, bulong ko. Tatahimik ang isla. Walang ugong, walang paggalaw, walang hamog. Sa loob ng 4 na oras, ang lugar na ito ay magiging parang isang normal na piraso ng lupa. Pero kapag tumama na ang orasan sa 0, magsisimula na ang pagkipot. Kung hindi pa tayo makakabalik sa oras na yon, bahagi na tayo ng mundo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Seungho, habang hawak ang isang nailigtas na mesh bag. Sektor 11, sabi ko. Tinatawag ito ng sistema na Deep Larder. Ito ay isang lambak na 3 milya ang layo papasok sa bansa na karaniwang wala sa araw. Sa panahon ng reset, ito ay nagiging matatag. Puno ito ng mga tubers na mayaman sa kalori at malinis na tubig sa lupa. Kaya nagpaplano si Jun ng isang ekspedisyon papunta sa research station na nakamarka sa kanyang mapa, sabi ni Nari habang sumusulyap sa pangunahing kampo. May kasama siyang 20 tao. Sa tingin niya ay 1 milya lang ang layo. Hayaan mo siya, sabi ko. May hinahabol siyang multo.
Ang istasyong iyon ay itinayo sa isang fault line na binura ng isla 20 taon na ang nakalilipas. Countdown para i-reset, 0 oras 1 minuto 45 sekundo, atmosperyong presyon, nagpapatatag, tensyong helohikal, 0.02%, optimal. Biglang naglaho ang subsonic na ugong na ilang araw nang nanginginig sa aking mga ngipin. Ang hangin na dating puno ng ozon ay naging presko at tahimik. Ang kikislap sa malayo ay naglaho. Sa unang pagkakataon simula nang bumagsak ang planeta, parang patay ang isla. Umilag ka, utos ko. Naglakbay kami sa gubat ng may bilis na hindi kayang tapatan ng maingay at mabigat na ekspedisyon ni Sojourn habang ang kanyang grupo ay naghihiwa-hiwalay ng mga baging at nagtatalo tungkol sa mga direksyon ng kompas na hindi na gumagana. Sinundan namin ang igintong landas na kitang-kita sa aking pangitain. Tinawid namin ang isang tuyong ilog na 6 na oras pa lamang ang nakalipas ay rumaragas ang agos. Dumaan kami sa isang kakahuyan ng mga puno na tila nagyelo sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga dahon ay hindi gumagalaw. Narating namin ang deep larder sa loob ng 70 minuto. Ito ay isang luntiang, lumulubog na palanggana na puno ng malalaking ubi at malakristal na mga lawan ng tubig. Tahimik kaming nagtrabaho, pinupuno ang aming mga sako ng sapat na pagkain para sa isang linggo. Hindi kami nag-aksaya ng kahit isang segundo. Hindi kami nagdiwang. Para kaming mga magnanakaw sa isang bahay na ang may-ari ay lumabas sandali, at alam na alam namin kung kailan siya babalik. I-reset Denvi pagsarado ng bintana, 0 oras 45 minuto 12 sekundo, kailangan na nating umalis, sabi ko, habang buhat-buhat ang isang mabigat na bag nakabalik kami sa anchor zone na may 20 minuto pang natitira. Pagod na kami, punit-punit ang aming mga damit dahil sa mga tinik, pero napakarami naming nahuling isda. Kinakalkula na ni Seung Ho kung paano ipreserba ang mga tubers. Umatras kami sa aming basalt line at naupo, pinagmamasdan ang abot tanaw. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik ang unang ungol. Nagising ang isla. Nagsimula ang yugto ng pagkirot sa isang marahas na panginginig na halos mapatalon kami. Isang oras pagkatapos noon, bumalik ang ekspedisyon ni Sojourn, wala silang nahanap na istasyon ng pananaliksik. Nakahanap sila ng patayong bangin kung saan nakasaad sa mapa na dapat ay may lambak. 2 sa kanyang mga tauhan ang biglang nabaling ang kanilang mga bukong-bukong sa isang lubak nang matapos ang reset. Wala silang pagkain, walang tubig, at ang kanilang i-opisyal na mapa ay basang-basa na ngayon ng putik. Pinagpalak si Mukhagiri, 4, nakita Ben status, brutal ang pagkakaiba. Ang grupo ko na 6 ang kasama at nakaupo sa paligid ng isang maliit at mahusay na kalan, kumakain ng inihaw na tubers at umiinom ng malinis na tubig. Ang 22 tao ay nakatayo sa malamig na hangin, pinapanood kami ng may mga matang walang ekspresyon. Kaya tumayo si Jun sa gitna, nanginginig ang kamay habang hawak ang walang kwentang piraso ng plastik. Nangako siya sa kanila ng isang kuta, at binigyan niya sila ng isang paraan upang malampasan ang isang bangungot. Hindi gumuho ang kanyang otoridad bagkus ito ay nabasag. Ilang in-neutral na nakaligtas ang basta na lang binuhat ang kanilang mga kobre kama at naglakad papunta sa aming bahagi ng talampas. Hindi sila humingi ng pahintulot. Naupo lang sila malapit sa kalan ni Seung Ho at naghintay. Alam mo, sabi ni Sojourn habang naglalakad palapit sa akin. Hindi na siya sumigaw sa pagkakataong ito. Mahina at mapanganib ang boses niya. Alam mong mali ang mapa. Hinayaan mo akong akayin sila palabas papunta sa isang patibong. Sabi ko sa iyo multo yan, Sojourn, sabi ko, hindi inaalis ang tingin sa bote ng tubig ko. Ikaw ang pumili ng multo. Ako ang pumili ng orasan. Maubusan ka rin ng oras, bata, sabi niya, pero hindi siya gumalaw para sumugod. Hindi niya magawa. Hindi dahil kalahati ng grupo ay nakatingin sa akin na parang ako lang ang tanging pagkakataon nila para sa isa pang kainan. Nang gabing iyon, habang ang kampo ay humupa sa isang hindi mapakaling katahimikan, gumapang si Eunji papunta sa akin. Mukhang mas takot siya kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nakatingin sa madilim na gubat sa ilalim ng bangin. Woojin, bulong niya. May kailangan akong ipakita sa'yo. Inakay niya ako papunta sa gilid ng basalt ridge, palayo sa iba. Itinuro niya ang lambak na kakasamsam lang namin. Yung 3 na nawala, sabi niya. Si Parchul at yung 2 mula sa dalampasigan. Naalala ko ang mga kinaroroonan nila. Naalala ko ang nangyari bago sila umalis. Yung shift, sabi ko. Nireset ang sector. Hindi mariin niyang umiling. Hindi lang yung timing. Natatandaan ko yung tunog.
Sa bawat pagkakataon, may isang taong maingay. Si Park Chul ay humihilik ng malakas dahil sa kanyang sipon. Ang dalawa naman ay nagtatalo. At ngayon noong nasa bangin ang mga tauhan ni Sojun, sumisigaw sila. Doon bumukas ang sinkhole. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay bumalik sa aking protocol. Itinuturing ko ang isla bilang isang mekanikal na orasan, isang serye ng mga paunang natukoy na siklo. Pero may iba pang ipinahihiwatig si Yunji. Sa tingin mo ba ay reaktibo ito? Tanong ko. Hindi lang ito basta orasan, bulong niya. Isa itong mandaragit. Hindi ito basta nagbabago. Nangangaso ito. Kapag nag-iingay tayo, mas mabilis na bumababa ang katatagan. Ang isla naririnig tayo nito. Sinuri ko ang mga log, muling pagsusuri dahil transisyon ng sektor, nakita Benny korelasyon, acoustic output stability decay coefficient, 0.84, nanlamig ako. Kinumpirma ito ng system. Ang isla ay hindi lamang basta sumusunod sa isang schedule, ito ay tumutugon sa aming presensya. Bawat sigaw, bawat malakas na yabag, bawat bayani na talumpati mula kay Sojun ay nagpapabilis sa pagkabulok ng aming kapaligiran. Kanina pa tayo tumutunog ng kampana para sa hapunan, bulong ko. Binago nito ang lahat. Kung nakikinig ang isla, hindi lang sa pag-alam kung kailan kikilos ang ating kaligtasan. Nakasalalay ito sa ating lubos na katahimikan. At alam ko, habang nakatingin sa maingay at desperadong kampo ni Sojun, na ang katahimikan ang tanging bagay na hindi niya kailanman maibibigay. Ang kapaligiran sa Northwest Cliffs ay umasim at naging isang bagay na nakalalason, na sumasalamin sa pabago-bagong tanawin sa ibaba. Nagsimula ito sa isang tagas. Isa sa mga nakaligtas na neutral, isang lalaking nagngangalang Jae-hoon na isang linggong nasa pagitan ng dalawang kampo, ay nahuling nagbubulungan kasama ang mga tinyente ni Sojun. Ipinagpalit niya ang isang impormasyon para sa dagdag na rasyon ng tuyong biskwit. Ikinuwento niya kay Sojun ang tungkol sa 72 oras na megacycle. Sinabi niya rito na hindi ko lang basta hinuhulaan ang katatagan, alam ko ang eksaktong tiempo ng pulso ng isla. Kaya agad at agresibo ang reaksyon ni John, hindi siya lumapit sa akin para makipagnegosasyon. Pumunta siya para kontrolin ang sitwasyon. Sa katanghaliang tapat, habang ang araw ay nakabitin na parang isang mapurol na bariyang tanso sa likod ng permanenteng manipis na ulap, si Sojun ay nagmartsa patawid sa linya ng basalto. Kasama niya ang 20 lalaki at babae, lahat sila ay armado ng matatalas na rebar, mabibigat na bato, o makakapal na pamalo ng tumitigas na kahoy. Nanindigan ang maliit kong grupo, sina Nari, Gonu, Seungho, at Yunji, sa kanilang paninindigan, ngunit ang pagkakaiba ay lubhang kapansin-pansin. 22 laban sa 6. Tapos na ang mga sikreto, Woojin, sigaw ni Sojun, ang boses niya ay umalingaw sa mga granite na dingding. Nakatayo siya ng malapad at agresibo, ang dibdib niya ay kumakabog dahil sa lakas ng sarili niyang adrenaline. Pinaglalaruan mo kami. Ginagamit mo itong siklo para palipasin ang gutom namin habang kayo ng mga paborito mo ay nagpapakabusog sa pinakamagagandang sektor. May sistema ka sa isip mo o nasa isang piraso ng plastik na hindi ko pa nahahanap. Gusto ko yan. Lahat ng yan. Hindi lingid sa kaalaman mo na kaya kitang ibigay na parang kantina, Sojun, sabi ko, habang ang mga kamay ko ay nakasuksok sa aking mga bulsa. Pinagmamasdan ko ang aking bigi. Sector, Anchor Zone, Current Stability, 68%, Acoustic Interference, High, Stability Decay Rate, panandang pandagdag 0.4% bawat minuto. Bawat salitang isinigaw ni Sojun ay nagpapababa sa katatagan. Nakikinig ang isla. Sinungaling, sigaw ni John, sabay pasok sa personal kong espasyo. May mapa ka ng mga bintana. May schedule ka. Mula sa sandaling ito, ang schedule na iyan ay pag-aari na ng kolektibo. Sasabihin mo sa amin kung kailan eksaktong mangyayari ang susunod na pag-reset. Sasabihin mo sa amin kung saan ang mga ligtas na zona. Kung hindi, itatapon ka namin ng 4 mong kaibigan sa bangin na ito. Maaari kayong pumunta at magmasid sa karagatan. Isa itong ultimatum. Bumulong ang mga tao sa likuran niya bilang pagsang-ayon, ang kanilang mga mukha ay nakatakip sa kanilang mga mukha ng desperasyon. Sawang-sawa na silang matakot at binigyan sila ni Sojun ng target dahil sa kanilang takot. Tiningnan ko ang countdown sa display ko. Yugto, malapit na ni Venice pagkontraksyon, oras hanggang SA pangyayari, 11 oras 4 minuto 12 sekundo. Ang pagkipot ang pinakamapanganib na bahagi ng 72 oras na siklo.
Ito ang panahon kung kailan lumiit ang mga hangganan ng isla, bumuhos ang hamog, at nagsimulang tumikom ang lupain mismo. Kung mataas ang katatagan, magiging maayos sana kami sa Anchor Zone. Ngunit si Sojun ay nag-aalboroto sa mismong bato na kailangan naming manahimik. Sa loob ng 11 oras, sabi ko, mahinahon ngunit sapat ang lakas ng boses para marinig, liliit ang isla. Ito na ang tugatog ng siklo. Ito na ang panahon kung kailan ang kisap ay magiging isang pisikal na pader. Kung mananatili tayong tahimik, malalampasan natin ito rito. Kung patuloy tayong sisigaw, ang katatagan ay aabot sa zero bago pa man dumating ang hamog. Ginagawa na naman niya. Tumawa si John sabay lingon sa mga tagasunod niya. Isa na namang propesya. Isa na namang banta para pigilan tayo. Tinatakot ka niya para hindi mo makuha ang sayo. Humarap siya ulit sa akin, ilang pulgada na lang ang layo ng dulo ng rebar spear niya sa lalamunan ko. Ibigay mo sa akin ang mapa, Woojin. Ngayon na. Naharap ako sa pang-apat na malaking problema sa panahon ko sa isla. Kaya kong sabihin sa kanila ang lahat, subukang ipaliwanag ang mga acoustic trigger, ang mga system log, ang mga invisible lines of probability. Pero hindi nila ako paniniwalaan, at kahit na maniwala sila, gagamitin na lang ni Jun ang kaalamang iyon para magpatakbo ng mas maingay at mas mapanganib na kampo. O, wala akong masabi at panoorin silang paghiwalay ng pag-urong. Pinili ko ang ikatlong landas. Hindi ko kayo bibigyan ng mapanawala, sabi ko. Pero bibigyan ko kayo ng babala. Sa lahat ng gustong mabuhay sa gabi, ilipat ang inyong mga kumot sa higaan papunta sa linya ng Northern Basalt. Manatili sa pinakamalayo hanggat maaari mula sa gitna ng talampas. Huwag magsalita. Huwag magsindi ng apoy. Huwag mo ring hasain ang inyong mga kagamitan. Kung mananatili ka sa sentro kasama si Sojun, para kang nagpipindot ng kampana para mahanap ka ng isla. Huwag mo siyang pakinggan, sigaw ni Jun, gusto niya tayong paghiwalayin. Manatili tayo sa gitna. Manatili tayong magkakasama. Lakas sa bilang. Hindi ko siya pinansin. Humarap ako sa grupo ko. Ilipat na ninyo ang mga gamit. Lahat ng kailangan nyo. Papunta na tayo sa pinakadulo ng stable zone. Habang palalim ang hapon, isang banayad ngunit malalim na pagbabago ang naganap. Sa 22 taong sumusunod kay Sojun, 14 sa kanila, ang mga neutral na nakakita ng pagkabulok ng prutas at pagbaha sa dalampasigan ay tahimik na pinulot ang kanilang mga gamit. Hindi sila nagsalita kahit isang salita sa akin. Hindi nila ako pinasalamatan. Naglakad lang sila palayo sa gitna ng talampas at pumwesto sa isang masikip at tahimik na pila malapit sa Basalt Ridge. Kaya't naiwan si Jun na may 8 diehard na tagasunod. Nanatili sila sa gitna, mapanghamong gumagawa ng isang malaki at umuugong na siga, sumisigaw ng mga kanta, at nagtatawanan na parang galing sila sa isang weekend camping trip. Nagpapakita sila ng lakas, ngunit vibration lamang ang nakita sa isla. Rating ng katagalan, 42%, critical, acoustic trigger, aktibo. Naupo si Yunji sa tabi ko, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang piraso ng uling. Ginuguhit niya kung paano nagsisimulang mabuo ang hamog sa paanan ng mga bangin. Hindi ito galing sa dagat, ito ay tumataas mula sa mga bitak sa bato. Mas mabilis ang pangyayari, di ba, bulong niya. Dahil sa ingay, sabi ko. Kaya literal na sinisigawan tayo ni John papunta sa puntod. Habang papalapit ang 11 oras, naglaho ang araw, napalitan ng nakasasakal na kadiliman. Nagsimula ang pagkirot hindi sa isang kalabog, kundi sa isang napakalalim na ugong na parabang nanginginig ito sa aking utak. Sa gitna ng kampo, si Sojun at ang kanyang 8 tauhan ay nagkakaroon ng konseho ng digmaan. Ang kanilang mga tinig ay malakas, may kumpiyansa, at lubos na nakatadhana. Pupunta tayo sa kalupaan mamayang madaling araw. Kaya't ang boses ni Jun ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Hahanapin natin ang pinagmumulan at tayo ay. Bigla, hindi lang basta-basta pumasok ang puting hamog, sumabog ito. Nagmula ito sa gitnang bitak, ang mismong bitak na pinutol ni Minho ilang araw na ang nakalipas. Sa loob ng ilang segundo, ang gitna ng talampas ay naging isang puting kawalan. Hindi namatay ang siga, ito ay naging isang mapurol at kulay kahel na liwanag na hindi nagbibigay ng liwanag. Pagkatapos, nagsimula ang mga hiyawan. Hindi iyon sigaw ng mga taong inaatake, kundi sigaw ng mga taong nawawala ng pakiramdam ng pagtaas at pagbaba. Napakakapal ng hamog na parabang likido. Nasasamid ang mga tao rito, hindi kayang iproseso ng kanilang mga baga ang ambon na kasing bigat ng ozon.
Wujin, sigaw ni Nari, sabay abot sa akin sa dilim. Tumahimik ka, utos ko. Nasa 71% stable line tayo. Hindi tatawid ang hamog sa basalt. Tumingin ako sa lente ng protocol. Ang aking paningin ay isang taktikal na grid ng berde at pula. Ang gitna ng talampas ay isang pumipintig at galit na eskarlata. Sektor, Camp Center, Katayusan, muling pagpapataas ng bahay ay ginagawa, probabilidad ng pagkamatay, 22%. Maaari sana akong manatili sa kinaroroonan ko. Maaari ko sanang hayaan ang isla na tapusin ang sinimulan ni Sojun pero alam ko na kung mamamatay si Sojun ngayon, magiging martir siya dahil sa pagkabigo ng mga nakaligtas. Kung nabuhay pa siya, magiging isang bigo siyang baon sa utang. Gonu, Nari, hawakan mo ang mga lubid, sabi ko. Papasok na tayo. Baliw ka ba, bulong ni Seongho. Sabi mo pa lang ay bitag ito ng kamatayan. Hindi para sa akin, sabi ko. Nakikita ko na ang daan. Humakbang ako papasok sa puting pader. Para sa iba, para akong naglalaho sa kawalan. Para sa akin, para akong naglalakad sa isang wireframe ng mundo. Sinundan ko ang berdeng linya na ibinigay ng protocol. Tinatapakan ang mga bitak na hindi pa nabubuksan at sumisilip sa ilalim ng mga sanga na malapit ng mabali. Natagpuan ko silang magkakasamang nagkukumpulan, paralisado dahil sa hamog. Kaya't si Jun ay nakaluhod, ang kanyang sibat na rebar ay tumatama sa bato, ang kanyang mga mata ay dilat at bulag. Siya ay humihikbi, isang taong wasak na hindi kayang labanan ang ulap. Kunin mo ang lubid, Sojun, sabi ko, pinuputol ng boses ko ang nakakasakal na ambon. Inabot niya, nanginginig ang kamay at hinawakan ang tali. Inakay ko sila palabas, isa-isa, hinihila ang 8 sira-sirang lalaki at babae mula sa puso ng contraction. Nang lumabas kami sa malinaw na hangin ng Basalt Ridge, kahanga-hanga ang pagkakaiba. Ang 14 na neutral na grupo ay nakatayo sa ganap na katahimikan, pinapanood habang inaakay ko ang mga malakas na lalaki palabas ng hamog na parang mga batang nawawala. Nang ang huling tauhan ni Sojun ay matisod na makalabas mula sa hamog, hinihinal na humihinal sa hangin na hindi naman lasang static electricity, isang matinding katahimikan ang bumalot sa Northwest Cliffs. Ang 28 nakaligtas ay nakatayo sa 2 magkaibang grupo, ang 14 na nakinig sa babala, nakatayong tuyo at kalmado sa Basalt Ridge, at ang 8 na sumunod kay Sojun papunta sa gitna, na ngayon ay nanginginig, nababalutan ng pinong kulay abong uling dahil sa pagbabago ng atmosfera. Kaya't napaupo si Jun sa lupa, ang kanyang malalaking balikat ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa lubid na ginamit ko upang ilabas siya. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mukha ay namumutla sa liwanag ng bukang liwayway. Walang natitirang galit sa kanya, tanging isang hungkag at umaalingaw-ngaw na pagkalito. Pinangunahan niya ang mga kalalakihan sa labanan, bumuo siya ng isang hirarkiya ng lakas, at siya ay natalo lamang ng isang ulap. Hindi ko siya inalok ng tulong. Hindi ko siya inalok ng tubig. Nakatayo lang ako sa harap ng buong grupo, ang malinaw na diki ng protocol ay kumikislap sa aking paningin na parang isang konstelasyon na parang multo. Hindi ako ang pinuno ninyo, sabi ko, ang boses ko ay pumuputol sa mamasamasang hangin na may katumpakan ng isang pang-iskalpel. Hindi ako ang hari ninyo at hindi ako ang tagapagligtas ninyo. Kung gusto ninyo ng bayani, tingnan niyo si Sojun, sasabihin niya sa inyo kung paano lumaban, kung paano mag-imbak, at kung paano sumigaw. Akayin niya kayo patungo sa susunod na pagbagsak dahil iniisip niyang mahalaga sa isla ang kanyang ranggo. Ibinaling ko ang aking tingin sa 14 na lumipat sa linya ng basalto. Nakaligtas ka ngayong gabi dahil pinili mong makinig sa datos. Pinili mo ang katahimikan kaysa sa ingay. Pinili mo ang gilid ng bangin kaysa sa ginhawa ng gitna. Iyan lamang ang batas na kinikilala ng lugar na ito. Ikaw alam mo na kung kailan eksaktong mangyayari iyon, garalgal na sabi ng isa sa mga lalaki mula sa inner circle ni Sojun, nanginginig ang boses. Pwede mo naman sanang pinigilan iyon ng mas maaga. Hinayaan mo kaming magdusa para lang mapatunayan ang isang punto. Sinabi ko na sa iyo kung ano ang eksaktong mangyayari, sagot ko, habang nakatitig sa kanya. Pinili mong sabihin kasinungalingan yan. Hindi nagbibigay ang isla ng pangalawang pagkakataon, pero mukhang nagbibigay ako. Ito na ang huli. Mula sa sandaling ito, wala ng grupo ni Sojun at walang grupo ng taga-Masid. Ang naroon lang ay ang sistema. Gumagalaw kami habang may reset. Nanatili kaming tahimik habang may contraction. Kinokolekta namin ang mga iniaalok ng isla sa mga bintana na ibinibigay nito sa amin. Kung susundin mo ang schedule, kakain ka. Kung susundin mo ang ingay, mawawala ka.
Kaya't dahan-dahang tumayo si John gamit ang kanyang sibat na rebar bilang saklay. Tiningnan niya ang kanyang mga tagasunod, pagkatapos ay ang 14 na nakatingin na sa akin para sa susunod na tagubilin. Siya ay isang lalaking namuhay sa buong buhay niya ayon sa lohika ng pinakamalakas na boses, at sa kanya lang napagtanto na sa islang ito, ang pinakamalakas na boses ang unang patatahimikin. Ano ngayon, Wujin? Tanong ni Sojon, pabulong na paos ang boses. Wala na ang hamon. Isa na itong kahilingan. Ngayon, maghahanda tayo para sa susunod na 72 oras na siklo, sabi ko. Magsisimula ang pag-reset sa loob ng 4 na oras. Ito na lang ang oras natin para lumipat. Pupunta tayo sa loob. Hindi para maghanap ng istasyon ng pananaliksik o base, kundi para hanapin ang pinagmumulan ng pulso. Facelap Giri, 5, muling inayon INV Otoridad, kusesyon ng grupo, 82%, pagkakaalam ese akustiko, minimal. Habang nagsisimulang mag-organisa ang grupo, si Seung Ho ang namamahagi ng mga huling tubers. Habang tinitingnan ni Nari ang mga sugatan, lumakad ako papunta sa pinakadulo ng hilagang bangin. Patuloy pa rin ang pag-ihip ng hamog sa mga lambak sa ibaba, ngunit nang magsimulang sumikat ang araw sa manipis na ulap, ang lihi ng protokol ay sumikat na may bago at nakasisilaw na maliwanag na abiso. Hindi ito isang stability rating. Hindi ito isang resource marker. Isa itong ritmikong, pumipintig na senyales na nagmumula sa malalim na sentro ng isla, isang lugar na tinatakan ng topographical map bilang dead zone. Pinagmulan diay nakilala, Sector 0, liray ng senyales, temporal anchor, dalas, 0.013 Fe, nakita 20 tipo ng puso. Ang isla ay may puso. Isang sentral na mekanismo na nagdidikta ng mga pagbabago, mga pag-reset, at mga siklo. At sa unang pagkakataon, hindi lamang ito pinagmamasdan ng protokol. Nakakatanggap ito ng tugon. Biglang kumurap at namatay ang berde at pulang linya ng aking paningin. Nagdilim ang igi sa loob ng nakapangingilabot na 3 segundo. Nang bumalik ito, ang teksto ay hindi na ang karaniwang asul ng observer protocol. Ito ay isang matingkad at malakristal na puti. Babala, kinumpirma Genvi pagkakakilanlan ng tagamatid, protokol ng pag-adapta, pinasimulan, tugon is kapaligiran, aktibong pakikipag-ugnayan. Nahirapan akong huminga. Hindi parang sukatan ang aktibong pakikipag-ugnayan. Parang deklarasyon ng digmaan. Tiningnan ko ang mga puno sa ibaba, ang mga dahong may ngipin na binanggit ni Yunji. Hindi na lang basta nagbabago ang kanilang mga disenyo. Lahat sila ay humarap sa mga bangin sa hilagang kanluran. Hindi na lang basta tumutugon ang isla sa aming ingay. Nakatingin na ito sa akin. Wujin, bulong ni Yunji, na sumulpot sa tabi ko. Hawak niya ang kanyang charcoal pencil ng napakahigpit kaya naputol ito. Ang mga disenyo tumigil na ang mga ito sa paggaya sa mga bitak sa bato. Ano na ang ginagawa nila ngayon? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ginagaya nila ang mga mata mo, anya, nanginginig ang boses. Yung mga ugat sa mga dahon kamukha ng mapa na iginuhit mo. Sinusundan ka nila. Tumingin ako pabalik sa kampo. Kaya si Jun ay nakaupo sa tabi ng apoy, tahimik na nakikipag-usap sa dalawa sa kanyang mga tauhan. Mukhang talunan siya, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na nakatuon sa katimugang dalampasigan kung saan naroon pa rin ang mga labi. Nakuha ng aking paningin si Gonu at binigyan niya ng banayad at matalim na pagtango si Sojon. Nakita niya ang hindi ko nakita, kaya hindi lang nagpapahinga si Jun, nagpaplano siya. Nagtitipon siya ng kahoy, hindi para sa apoy, kundi para sa balsa. Gagamitin niya ang susunod na reset para makalayag papunta sa dagat, at kung gagawin niya, i-trigger niya ang lahat ng acoustic alarm na mayroon ang isla. Pero hindi na yon ang pinakamalaking banta. Nilingon ko ang puting teksto sa aking paningin. Unang yugto ng pag-adaptasyon, kumpleto, target, ayan Wujin, susunod inay muling pagkonpigura, 3 oras 59 minuto 59 sekundo. Ang isla ay hindi na lamang isang bilangguan. Isa itong mandaragit na sa wakas ay nakilala na ang kanyang biktima. At ang biktima ay kakabigay lang sa kanya ng mga susi ng hawla. Hindi lang sumikat ang araw noong umaga ng reset, sumulpot ito sa kalangitan, isang bugbog na lila na nagmukhang abo sa abuhing buhangin ng malayong dalampasigan. Habang papalapit ang ika-negatibo 72 oras, ang katahimikang aking ipinataw ay lubos. Walang nagsalita. Kahit ang mga nasugatan ay pinigilan ang kanilang mga ungol, takot na takot sa alaala ng nakasasakal na hamog. Ngunit habang nakatayo ako sa gilid ng basalt ridge,
nakatingin sa lambak kung saan namin inani ang mga tubers ilang araw pa lamang ang nakalipas, hindi ipinakita ng wiki ng protocol ang berdeng gintong landas. Sa halip, ang grid ay isang magulong, kumukurap-kurap na gulo ng estatika. Pagsusuri ng sektor, deep larder, katayusan, binara, dahilan, adaptive redundancy, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Binara, bulong ko. Hindi lang basta gumalaw ang lambak, inalis na ito sa hemetriya ng isla. Dahil natukoy ko ito bilang isang likas na yaman, nilinis na ito ng isla. Hindi lang ako pinagmamasdan ng i-adaptation protocol, aktibo itong nag-edit ng mundo para siraan ang aking nalalaman. Woojin, tignan mo, bulong ni Nari, habang itinuturo ang kanyang notebook patungo sa katimugang baybayin. Doon sa dalampasigan, halos 1 milya ang layo, ngunit kitang-kita sa malinaw na hangin ng umaga, si Sojun at 3 sa kanyang pinakamatapat na tauhan ay umaalis na. Hindi sila nanghuhukay ng mga basura. Hila-hila nila ang isang malaki at mabigat na piraso ng puting fiberglass, isang bahagi ng katawan ng barkong Aegean Blue, patawid sa matutulis na bato patungo sa mga alon. Mahina ang tunog para sa amin, ngunit para sa isla, para itong sirena. Umalinggaw sa katahimikan ang tili ng fiberglass na nasa bato. Alerto ay malapit. Acoustic trigger, baybayin, pagbabasa ng katagalan, 12% bawat segundo, hangganan ng sektor, lumalawak, ginagawa niya ang balsa, napagtanto ko, habang humihigpit ang kapit ko sa tali ng aking bag. Susubukan niyang ilunsad ito habang nasa panahon ng pag-reset. Kung hihilahin niya ang bagay na iyan papunta sa tubig, magdudulot ito ng pagguho ng dalampasigan kapag sinusubukan nating tawirin ang ibabang bahagi ng Tagaytay, sabi ni Gonu, ang boses ay may bahid ng galit. Lulubugin ng ugok ang buong katimugang sektor. Wala siyang pakialam, sabi ko. Iniisip niya na kung makakalabas siya ng sapat na malayo, hindi siya maaabot ng mga siklo. Mali siya. Bahagi rin ng sistema ang karagatan. Lumingon ako sa grupo ng 14 na neutral na tao na ngayon ay nakatingin sa akin para humingi ng gabay. Nakita nila ang balsa. Nakita nila ang sipagtakas na nag-aalok si Sojun at nakita ko ang tukso sa kanilang mga mata. Ang mga bangin ay parang bilangguan, ang balsa ay isang pag-asa, gaano man ito kaliit. Gigisingin niya ang isla, babala ko sa kanila. Magsisimula ang reset sa loob ng 20 minuto. Kung susundan mo siya sa balsang iyon, nasa buhangin ka na kapag umabot na sa 0 ang estabilidad. Dito ka lang. Papunta na tayo sa loob ng bansa. Saan? Tanong ng isa sa mga babae. Sabi mo wala na ang lambak. Sa Sector 0, sabi ko. Sa puso. Habang nagsasalita ako, muling lumiwanag ang puting teksto ng protocol, napakaliwanag na nagpaluha sa aking mga mata. Ikalawak iniiyugto ng pag-adaptasyon, predictive mapping, simulasyon, landas ng tagamatid patungo sa Sector 0, tugon, simulado dani hadlang ng terrain. Sa harap ng aming mga mata, ang landas pababa mula sa Northwest Cliffs ay hindi basta-basta gumalaw, ito'y natunaw. Isang napakalaking bahagi ng hagdan ng bato na balak sana naming gamitin ay basta na lang nadurog at naging pinong pulbos na nag-iwan ng patag na 50 talampakang bangin. Hindi na lang basta inaalis ng isla ang mga resources, hinaharangan na rin ito ang partikular kong intensyon. Alam ito kung saan tayo pupunta, bulong ni Eunji, nanginginig ang boses. Woojin, binabasa nito ang mapa sa isip mo. Nakatayo ako sa gilid ng bagong bangin, nakatingin sa imposibleng bangin. Natututo ang isla. Sa tuwing gagawa ako ng plano, itinatala ito ng protocol, at tinutugon naman ito ng isla sa pamamagitan ng paggawa sa planong iyon na imposible. Ako ang nagpapakain sa mandaragit. Pagbabago ng plano, sabi ko, humina ang boses ko sa mahina at mapanganib na tono. Anong gagawin natin? Tanong ni Nari. Hindi tayo pupunta sa Sector 0, sabi ko. Tinignan ko ng diretsyo ang isang kumpol ng mga kakaibang dahong parang salamin, alam kong may nakamasid sa isla sa pagitan ng mga ito. Pupunta tayo sa dalampasigan. Tutulungan natin si Sojun sa pagsakay ng balsa. Alay ng pag-adapta, inilipat lang ilayunin ng target at baybayin, muling pagko-configure ng timog inay sektor, pinagmasdan ko ang DE. Nagsimulang lumipat ang pulang grid patungo sa dalampasigan. Nagsimulang ituon ng isla ang lohika nitong hadlang isa dalampasigan, naghahandang bitagin kami doon. Woojin, seryoso ka ba? Bulong ni Gonu. Ang dalampasigan ay isang patibong ng kamatayan. Nagsisinungaling ako, bulong ko, halos hindi ginagalaw ang aking mga labi. Nagsisinungaling ako sa isla. Napagtanto ko noon na ang protocol ay isang two-way street.
Kung mababasa ng isla ang intents ko sa sistema, maaari ko itong pakainin ng maling datos. Kailangan kong mag-isip na parang virus. Kailangan kong mag-project ng isang plano habang isinasagawa ang isa pa. Lahat. Papunta na tayo sa balsa, sigaw ko, sapat ang lakas para marinig ng mga dahon, para manginig ang bato. Napakadelikado ng looban. Ang dalampasigan ang tanging pag-asa natin. Sinimulan kong akayin ang grupo patungo sa katimugang dalisdis na gumagawa ng pinakamalakas na ingay hanggat maaari. Ang aking digo ay puno ng aktibidad. Aktibo lianhi pag-aadapta, pagbabago ng ruta ng geolohikal, timog ine dalisdis, sektor zero stability, tumatataas, hindi subaybayan. Nahulog ang loob ng isla. Sinimulan nitong ibuhos ang enerhiya nito upang gawing bangungot ng mga tinik at lumulubog na buhangin ang timog na landas. At sa sandaling iyon, habang ang iatensyon ng isla ay nakatuon sa dalampasigan, isang maliit at makitid na siwang ang bumukas sa likuran namin malapit sa Basalt Ridge. Isa itong landas na hindi minarkahan ng sistema dahil hindi ko naman binalak na gamitin. Ngayon na, bulong ko sa aking pangunahing grupo. Ang siwang. Tahimik. Mabilis. Huwag mo nang isipin kung saan tayo pupunta. Gumalaw ka na lang. Dumulas kami sa madilim na siwang ng bato nang magsimula ang reset. Sa likuran namin, narinig namin ang tili ng fiberglass raft ni Sojourn at ang dagundong ng katimugang sektor ng isla na gumuho dahil sa bigat ng sarili nitong adaptive na puot. Tiningnan ko ang iki sa huling pagkakataon bago kami nilamon ng kadiliman ng siwang. Katayusan ng tagamatid, hindi tiyak pag-adaptasyon, error, nawala din hit target, kasalukuyang antas ng stress, pinakamataas. Sumisigaw ang isla sa sarili nitong tahimik na paraan, hinahanap ako sa gitna ng magulong dalampasigan. Ngunit wala na kami, patungo sa mga walang liwanag na ugat ng isla, patungo sa isang pusong sa wakas ay nagsisimula ng tumibok kasabay ng akin. Ang siwang ay hindi isang natural na pormasyon, ito ay isang lalamunan. Habang pababa kami sa madilim na kailaliman ng isla, ang hangin ay nagbago mula sa maalat na amoy ng Northwest Cliffs patungo sa mabigat at metal na halumigmig na may lasang tanso at ozone. Ang aking dili ay isang mabilis na paglabo ng puting ingay, nahihirapang i-recalibrate habang dumadaan kami sa isang zona na dating minarkahan ng system bilang undefined. Kada ilang segundo, ang translucent grid ay magliliyab, sinusubukang imap ang mga dingding para lamang makita ang mga ito na umaalon at gumagalaw na parang loob ng baga. Lokasyon, Sector 0, Univascular Zone, katatagaan, hindi matatag adaptive flux, katayusan ng tagamatalaga, anomalous. Huwag mong tignan ang mga dingding, bulong ko, halos walang boses. Kung titignan mo ang mga disenyo, para mo na itong binibigyan ng datos. Bantayan mo ang taong nasa harap mo. Nasa likuran ko si Nari, mababaw at maindayog ang paghinga. Sa likuran niya, si Gonu ay gumagalaw ng may tahimik na kagandahan ng isang mandaragit, ang kanyang kamay ay nakapatong sa hawakan ng isang matalas na talim ng obsidian na ginawa niya noong huling reset. Sina Yunji at Seongho ang umakyat sa likuran, dala ang mabibigat na pakete ng mga tubers at tubig. Para kaming mga multo na gumagalaw sa digestive tract ng isang Diyos. Hindi na bato ang lupa sa ilalim ng aming mga bota. Isa itong siksik at mahibla na materyal na parang nanigas na kalamnan. Kada ilang hakbang, isang mahinang tunog ang manginginig sa talampakan ng aming mga paa, ang tibok ng puso na narinig ko kanina. Palakas ito ng palakas, isang ritmikong kalabog na tila sumasabay sa sarili kong pulso. Bigla, sumiklab ang igi ng protokol na may kasamang pulang babala. Nagpatiwala gandi pag-adaptasyon, natuklasan yan thermal signature, countermeasure, internal purge. Bumaba, bulong ko, sabay itinulak si Nari sa nanginginig na pader. Ilang segundo lang ang lumipas, isang alon ng nakapapasong singaw ang sumirit mula sa mga butas ng kisam. Hindi ito basta-basta na butas, ito ay tinarget. Sinusubukan kaming pawisan ng isla. Pinanood ko habang sinusubaybayan ng gigi ang init, ipinapakita sa akin ang isang makitid na cool zone na gumagalaw na parang anino na lumilipat. Hinila ko ang grupo papasok dito, ang aming mga balat ay nanunuot dahil sa init, ang aming mga baga ay nag-aalab dahil sa mahalumigmig na hangin. Alam nitong nagsinungaling tayo, ungol ni Yunji, humihina na ang kanyang memorya sa mga padron dahil ang kapaligiran ay naging masyadong kakaiba para uriin. Ang dalampasigan hindi ito gumana. Gumana ito sandali, sabi ko, habang sinusuri ang mga panlabas na log sa katimugang baybayin, laganap ang kaguluhan. Sa pamamagitan ng mga remote sensor ng system, kahit limitado ang mga ito, nakikita ko ang nagaganap na sakuna.
Kaya matagumpay na nailunsad ni June ang kanyang fiberglass raft, ngunit nang sandaling tumama ang katawan ng barko sa tubig, ang acoustic trigger na aking hinulaang ay umabot sa isang kritikal na antas. Hindi lang bumaha ang dalampasigan, ito ay natunaw. Isang napakalaking butas ang bumuka sa ilalim ng mga alon, hinila ang balsa at ang 8 taong sakay nito patungo sa isang umiikot na alimpuyo ng buhangin at tubig alat. Kaya hindi pa patay si John. Nakikita ko ang kanyang mainit na hudyat na nakakapit sa isang tulis-tulis na tor ng bato, sumisigaw sa hangin habang ang kanyang sipagtakas ay nilamon ng mismong karagatan na inakala niyang kanyang kaligtasan. May layunin pa rin ang kanyang ingay, ang paghila sa pangunahing pokus ng depensa ng isla patungo sa baybayin, ngunit ang internal purge sa aming tunel ay nangangahulugan na ang isla ay nagsisimula ng magmultitask. Alerto, Sector 0 Transition Lab 0 oras 5 minuto, katatagaan F-Core, 79%, absolute, malapit na tayo, paghimok ko sa grupo. Kapag narating na natin ang core, hindi na mababago ng isla ang lupain nang hindi nasisira ang sarili nito. Ito ang angkla ng lahat. Lumabas kami mula sa vascular tunnel patungo sa isang espasyong sumasalungat sa lohika. Ang Sector 0 ay isang katedral ng liwanag at geometry. Ito ay isang hungkag na globo, milya-milya ang lapad, naliliwanagan ng isang gitnang globo ng pumipintig, bioluminescent na enerhiya na nakasabit sa pamamagitan ng malalaki at translucent na mga kable. Hindi ito mga ugat, sila ay mga fiber optic nerve, kumikinang sa datos ng bawat shift, bawat reset, bawat pagkamatay sa isla. Ang sahig ay isang perpekto at makintab na salamin na gawa sa itim na salamin. Habang tumatapak kami rito, hindi lang basta sumunod sa amin ang aming mga refleksyon, dumirami pa ang mga ito. Libu-libong bersyon ni Kan Woojin, Linari, at ng iba pa ang nakaunat sa walang hanggang kadiliman ng globo. Tinukal na utos, Dynamic Temporal Engine, pag-access ng observer, ipinagkakaloob, Diyos ko, bulong ni Nari, habang nahuhulog ang notebook niya mula sa kamay niya. Hindi ito isla. Isa itong processor. Ang mga shift, ang prutas, ang hamog lahat ng ito ay mga subroutine lamang. Isa itong simulation na tumatakbo sa biological hardware. At tayo ang mga bug sa code, sabi ko, habang naglalakad patungo sa gitnang orbi. Habang papalapit ako sa liwanag, nagsimulang maglaho ang yigi ng protocol. Ang mga asul na linya ay naging likidong ginto, dumadaloy palabas ng aking paningin at patungo sa itim na sahig na salamin. Nagsimulang mag-scroll ang teksto sa bilis na hindi ko masundan, isang kasaysayan ng isla, 1,000 taon ng mga obserbasyon. Nakita ko ang sasakyang pandagat para sa pananaliksik mula noong dekada 90. Nakita ko ang mga sinaunang trieme. Nakakita ako ng mga tao mula sa mga panahong hindi dapat umiral, lahat ay nahuli sa isang 72 oras na siklo. Ngunit pagkatapos, bumalik ang puting teksto na nangingibabaw sa lahat. Hindi na ito isang babala. Ito ay isang pagbati. Tagamamagas Ayan Woojin, Deni pagsinkronisasyon nasa 74% kumpleto Venhi pag-adaptasyon, nasama Venhi target, pagpasimulan ng yugto 2, pag-upgrade ng sistema. Woojin, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Gonu habang hinuhugot ang kanyang espada. Tumingin ako sa mga kamay ko. Kumikinang ang mga ito sa parehong malakristal na puting liwanag gaya ng gigi. Ang mga linya ng protocol ay nakaukit sa aking balat, kumikinang sa aking mga ugat. Hindi ko na lang binabasa ang sistema, ako na ang nagiging interface ng sistema. Hindi ako sinusubukang patayin ng isla, napagtanto ko, ang katotohanan ay tumatama sa akin ng may lakas ng isang daluyong. Sinusubukan nitong maging ako. Kailangan ito ng lokal na katalinuhan upang pamahalaan ang tumitinding kasalimuotan ng mga nakaligtas. Hindi ito isang mandaragit, ito ay isang tagapag-empleyo. Woojin, lumayo ka dyan, sigaw ni Nari, sabay abot sa braso ko, pero dumaan ang kamay niya sa balikat ko na parang gawa ako sa usok. Tumingin ako pabalik sa pasukan ng globo. Sa pamamagitan ng mga vascular tunnel, nakarinig ako ng isang bagong tunog. Hindi iyon ugong ng isla o ang mga sigaw ni Sojourn, kundi tunog ng mabibigat at maindayog na mga yabag. Alerto ay kalakalitan, na aktibo Dangele tagapag-alaga ng sistema, mula sa dilim, lumitaw ang 3 figura. Mukha silang mga tao, ngunit ang kanilang balat ay kasing abo ng buhangin sa dalampasigan, at ang kanilang mga mata ay kumikinang na mga siwang ng asul na liwanag. Gumalaw sila ng may mekanikal at nakakatakot na katumpakan. Sila ang mga adaptasyon na nilikha ng isla upang harapin ang mga kuneho na hindi nakapakipakinabang. Hindi sila para sa akin. Para kina Nari, Gonu at iba pa ang mga ito.
Ito ang totoo, sabi ng isang boses, hindi sa aking mga tainga, kundi direkta sa aking isipan. Ito ang boses ng isla, isang pinagsama-samang grupo ng 1,000 kaluluwang nalunod. Tanggapin ang integrasyon. Pamahalaan ang mga siklo. Protektahan ang makina. At ang iyong grupo ay mabubuhay. Sila ang magiging bagong baseline para sa susunod na 72 oras na siklo. Sila ang magiging mga Panginoon ng bagong mundo. Paano kung tumanggi ako, naisip ko? Ipinakita sa akin ng sistema ang isang simulasyon ng susunod na 3 segundo, pinaghihiwalay ng mga tagapangalaga sina Nari at Gonu, kasunod ang ganap na pagguho ng Anchor Zone, at itinapon ang natitirang 14 na nakaligtas sa dagat. Tumingin ako kay Nari. Nakatingin siya sa akin nang may halong takot at nakakadurog ng pusong pagtitiwala. Hindi niya alam ang desisyong ginagawa ko. Ang nakita niya lang ay ang pagkawala ng kaibigan niya sa ilalim ng araw. Integrasyon, 78%, kinakailangan iyan huling pahintulot, tiningnan ko ang gitnang orbi. Nakita ko ang kapangyarihang muling isulat ang isla. Nakita ko ang kapangyarihang ibalik si Park Chul, upang gawing matamis ang prutas magpakailanman, upang bumuo ng isang kuta na hindi kailanman babagsak. Pero nakita ko rin ang kapalit, hinding-hindi ako alis. Ako ang magiging multo sa makina, pinapanood ang mga nakaligtas na mamuhay sa isang perpekto at kontroladong haulang sarili kong ginawa. Sa malayong lugar, sa dalampasigan, isang huling, desperadong sigaw ang pinakawalan ni Sojourn habang tumatakip ang tubig sa kanyang ulo. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang puso ng isla. Integrasyon, 100%, maligayang pagdating, tagapamahala. Sumabog ang liwanag, nilamon ang globo, ang itim na salamin, at ang mga sigaw ng aking mga kaibigan. Pagsusuri ng inventaryo, katapusan ng EF1, mga nakaligtas, 23, 14 na neutral, 5 pangunahing grupo, 4 na natitira sa paksyon ni Sojourn. Katayuan ni Kanwujin, Disincarnate System Administrator, Yugto 1. Sector 0, secured. Ang isla, pag-reset. Bagong problema, aktibo pa rin ang mga tagapangalaga, at hindi na nila kinikilala ang mga nakaligtas bilang mga panauhin. Habang humihina ang liwanag, natagpuan ni Nari at ng iba pa ang kanilang mga sarili pabalik sa mga bangin sa hilagang kanluran. Doble ang laki ng Anchor Zone, at isang malinis at sariwang bukal ang bumubukal mula sa gitna. Ligtas sila. Pinapakain sila. Ngunit nang tumingin si Nari sa abot tanaw, hindi niya nakita ang araw. Nakakita siya ng isang higante at malinaw na matanggawa sa mga data scroll, kumukurap ng isang beses bago naglaho. At sa kanyang bulsa, ang kanyang notebook na nakabalot sa katad ay napalitan ng isang makinis at itim na tablet. Sa screen, isang mensahe ang kumikislap na parang ginto, Administrator Wujin, Denhi ikalawang yugto lilay nagsimula sa 71, 50, 50. Ihanda Benny Eli nakaligtas. Iyan itunay ay pagsubok lay nagsimula ngayon. Hindi lang basta nagbago ang isla. Nag-upgrade ito. At ang unang bagay na itinayo nito ay isang pader na hindi kailanman mahahanap ng kahit anong barko. Katapusan ng protokol, Denhi nagmamasid.